Sa buong kapuluan, 3 minuto na makalipas ang alas 4. DZRH, magandang umaga Pilipinas. Sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Online. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga Pilipinas. Martes tayo ngayon, 20 ng Mayo 2025. Sa ulo ng ating mga balita, Pangulong BBM aminado sa kanyang pagkukulang sa taong bayan, handang makipag-ayos sa mga Duterte. Taas presyo sa krudo, aarangkada na ngayong umaga. Dagdag na 1,000 pisong alawan sa mga gurong tumayong poll workers itong nakalipas na eleksyon, aprobado na ng Department of Budget and Management. Dalawa sa nanalong party list, hindi ipinunuklama ng Commission on Elections. Higit naman sa 800 paaralan sa buong bansa lalahok sa pilot run ng revised senior high school curriculum. LPA o sama ng panahon na mataan sa Palawan, 78,000 na ang apektado ng pagbaha naman sa Maguindanao. 17 Taiwanese nationals arestado sa isang LabScam o LabScam hub sa Cebu City. Kasama natin ang buong radyo natin FM nationwide, ang ating action radio station sa Luzon, Visayas at Mindanao. 91.7 BNFM Radio sa Cebu at 94.3 FM sa Jensan. Bagong balita, bagong impormasyon. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Ohayo gozaimasu sa mga suki natin dyan sa Japan. Sa detalye ng mga balita, namataan ang isang low pressure area sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Natukoy sa pinakahuling monitoring ng Pag-asa ang lokasyon ng naturang sama ng panahon sa layong 170 kilometro sa kanluran timog kanluran ng Aburlan, Palawan. Pero sabi ng Pag-asa, mababa pa ang tsansa ng naturang LPA na maging isang tropical depression. Yan pa man, sakaling maging isang bagyo, tatawagin ito sa pangalang Auring. Nasa 78,000 individuals na. 78,000 mga individual ang apektado ng malawakang pagbaha sa Maguindanao del Sur. Dulot pa rin ang malalakas na pagulan na dala ng Intertropical Convergence Zone o ITCZ. Sa ulat ng National Disaster Risk Reduction and Management Council, simula pa noong May 14, nararanasan na sa nasabing lalawigan ang malalakas na pagulan. Kabilang sa mga naapektuhan ng mga pagbaha ang nasa 47 barangay sa bayan ng Ampatuan, gayon din sa bayan ng Datu Abdullah Sangki, Datu Saudi Ampatuan, Sharif Aguaca at Sharif Saidona Mustafa na pawang nasa palibot ng Ligwasan Mars na nagsisilbi namang catch basin ng dumadaloy na tubig mula sa Bukidnon at Sultan Kudarat. Sa pinakahuling datos ng NDRRMC, 3 kabahayan na ang napinsala. Nalaman sa landslide sa bayan ng Ampatuan at halos 25,000 katao na rin ang apektado naman sa nabanggit na lugar. Kasado na ang phase 2 ng 20 pesos rice program ng Marcos Administration sa Mindanao. Masayang ibinalita ni Agriculture Secretary Francisco Chulaurel Jr., aarangkada na sa Hulyo ang bentahan ng murang bigas, partikular na sa Zamboanga del Norte, Basilan, Cotabato City, Tawi-Tawi, Davao Oriental at Maguindanao del Sur at Maguindanao del Norte. Phase 2, ang target namin will be by July. And as mentioned before, ang rating namin is based on poverty incidence, ano. So number 1 on sa phase 2 natin in July will be Zamboanga del Norte, which has a 37.7% of poverty incidence. Samantala, ipatutupad naman ang phase 3 sa buwan ng Setyembre sa iba pang mga lugar sa Mindanao, kabilang ang Sultan Kudarat, Lanao del Norte, Agusan del Sur, Sarangani, Dinagat Island at sa Catanduanes. Inaasahang hindi makakaapekto sa pangkabuang supply ng bansa ang pagbabawal sa importation ng karneng manok mula naman sa Brazil dahil naman sa bird flu. Sinabi ni Agriculture Secretary Francisco Chulaurel Jr., bagamat Brazil ang itinuturing na top importer ng karneng manok, marami naman na niyang nagsusupply ng frozen chicken patungong Pilipinas. Ayon kay Laurel, posibleng maapektuhan lamang ng naturang import ban ang supply gap, ngunit hindi rin na niya ito dapat ikabahala
dahil maganda naman ang lokal na produksyon ng karne ng manok. As far as supply is concerned, I really don't see any issue. Baka may brief supply gap lang na baka 1 or 2 weeks because they have to change origins. But in general, I don't see any issue because even our local poultry industry is medyo maganda ang production eh. Magandang umaga, Pilipinas! 8 minuto na makalipas ang alas 4, mga misis. May araw ba si Mr. pag-uwi galing ng trabaho abay dalian sa germs sa katawan nila para labanan ang amoy araw at amoy pawis. Gumamit ng Shield Bath Soap regularly. Unbeatable ang Shield sa paglaban sa germs versus another brand by Shea Butter. Pampalambot ang kuti sa presyong abot kaya 12.50 SRP. Kaya naman, recommended ito ng Philippine Nurses Association. Kaya mga misis ay challenge you subukan ng Shield Bath Soap. Galit sa sakit. May malasakit. At dahil po nabanggit na rin natin ang Shield Bath Soap, may nakadali na ng 7,000 sa ating mahiwagang tunog. Antabayanan nyo mamaya ha, babanggitin natin kung sino yung ating winner ha. Bumagsak sa pinakamababa sa loob ng 2 taon ang binibiling grocery items ng mga sari-sari store sa kabila ng pagbagal ng inflation rate sa bansa. Sa datos ng Packworks, isang kumpanyang nagbibigay ng business-to-business platform para sa mga may-ari ng sari-sari store, mula sa dating 783 pesos noong 2023. Naging 689 pesos na lamang noong 2024 ang buwan ng grocery basket ng mga sari-sari store. Mas mababa pa ito kumpara sa 800 pesos na monthly basket noong 2022. Ayon kay Packworks Chief Data Officer Andoy Montiel, dahil ito sa mas pinipili na ngayon ng mga mamimili na bumili agad ng agaran na kinakailangan nila o tingi-tingi sa halip na mag-stock. Umapila naman ang Malacanang sa publiko unawain ang sinasagawang rehabilitasyon sa San Juanico Bridge. Iginit ng palasyo, bagamat lubhang nakakaapekto sa taong bayan ang ginagawang rehabilitasyon ng naturang tulay, makatutulungan niya ito upang maiwasan ang posibilidad ng anumang aksidente. Ito lamang po ang una natin ipaparating. Ito'y ayon sa ating Pangulo. Ang pag-rehabilitate po, masasabi natin makakaroon ng pag-apekto sa taong bayan, sa concerned citizens na nandoon sa lugar. Pero tingnan po natin ito sa mas positibong aspeto dahil ito po ay rehabilitation. Mas nanaisin po talaga na maiwasan kung ano maaaring idulot ng disgrasya kung ito man ay hindi maaayos na maaga. Kaugnay nito, itinasamahan sa Blue Alert status ng iba't ibang ahensya. Pinagana na rin ang multi-task force para matugunan ang pangangailangan ng publiko. Magkakaroon din ng 24/7 public assistance desk sa magkabilang dulo ng tulay. Yan din ang patrol units na magmamonitor at magbabantay sa sitwasyon ng tulay. Ibinukahin naman ng Tingog Party List ang deklarasyon ng state of emergency sa mga lugar na apektado ng San Juanico Bridge repair. Una nang nagpahayag ng suporta ang Tingog sa panukalang rehabilitasyon ng San Juanico Bridge, ngunit iginiit na may ilang hakbang na dapat gawin para mabawasan ang disruption sa lugar. Ayon sa Tingog Party List, ang pagdedeklara ng state of emergency ay magbibigay daan para sa mas mabilis na logistics action at pagpapalabas ng pondo ng pamahalang lokal para sa naturang proyekto. Inirekomenda rin ito ang paglikha ng Emergency Task Force, pagtatayo ng One-Stop Shop Permit Center para sa mas mabilis na transport at logistic-related clearances, expansion ng RoRo operation, financial support sa mga apektadong MSME at regulasyon sa basic commodity prices. Mga mamis, pwede ho tayo mag-laundry day today, ha? Punoto ka ba kapag makapit, madikit at malupit ang mancha? All you need is Pride. Ba't mapahirapan ang self-con sa Pride? Easy at worry-free naman ang laundry. Sa triple stain away formula, tanggal na matitinding mancha based on test of chocolate, mud, and sabon cotton. Gawa po ito ng ACS. Bagong balita, bagong impormasyon. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! 13 minuto makalipas ang alas 4. Nagsawa na ang mga Pilipino sa politika at dismayado na sa serbisyo ng gobyerno. Ito naman ang napagtanto ng Pangulong Bongbong Marcos matapos lumabas ang resulta ng 2025 midterm elections. Sa panayam ni Anthony Taberna,
Sa BBM Podcast, sinabi ng Pangulo, tapos ng eleksyon, kaya't nais ng taong bayan na sila naman ang pagtuunan ng pansin. Dismayado rin anyang publiko sa serbisyo ng gobyerno dahil hindi nila nararamdaman at masyadong mabagal ang pagbuo ng mga proyekto. Tingin ng Presidente, nangyari ito dahil malalaki at mahihirap na mga proyekto na may long-term effect ang kanyang pinagtuunan, kaya't hindi kaagad nararamdaman ng taong bayan. Dahil dito na-realize ng Pangulo na may kakulangan siya sa nais ng mga mamamayan dahil gusto ng mga ito ay pagtuunan muna ang mas maliliit na bagay na magpapaginhawa sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Ito talagang na-realize ko na hindi natin nabigyan ng sapat ng atensyon yung mas maliit na bagay. Yung para maging masagbaginhawa ang pang-araw-araw ng buhay ng tao. Yung pila sa tren, yung traffic, yung mga ganyang klase, para naman mas maginhawa ang buhay ng tao. Aminado rin ang Pangulong Bongbong Marcos na masyado siyang mabait. Sa panayam-panay ni Kato Nying sa BBM Podcast, inamin ng Pangulo na marami ang nagsasabi sa kanya nito at napagtanto niyang kailangan niyang mas maging mabagsik. Bagamat nais pa rin niyang igalang, na-realize niyang mas mainam ding katakutan. Gayunman, aminado pa rin ang Presidente na mahirap na babago ang kanyang ugali. Marami nagsasabi sa akin yan. Anong gagawin ko? Maging masamang tao. Hindi ko naman mababago yung ugali ko. Pero, mo, siguro, dapat nga talaga maging mas mabagsik talaga. Dahil, wala kailangan talagang maging mas efficient ang mas mabilis ang pagdating. Kasama na siguro yan sa eleksyon namin dito sa naging eleksyon na paraan. Magandang umaga, Pilipinas! 15 minuto na makalipas sa 4 ng umaga, bukas ang Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na makipag-ayos sa pamilya Duterte. Sa podcast interview ni Kato Nying, iginiit ang Pangulo na ayaw na niya ng gulo at hindi kaaway ang kanyang kailangan kundi kaibigan. Mr. President, kayo po ba sa puso ninyo, gusto niyo bang makipagkasundo pa sa mga Duterte? Oo. Ako, ayaw ko ng gulo. Gusto ko makasundo sa lahat ng tao. Mas maganda, marami na akong kaaway. Hindi ko kailangan ng kaaway. Kailangan ko kaibigan. Sinabi ng Pangulo na nais din niyang magkaroon ng kapayapaan para mas maagapan mas magampanan ang tungkulin ng pamahalaan at tigiit na mas makabubuting walang gulo sa kabila ng hindi pagkakasundo sa mga polisiya. Hanggat maaari, ako, ang habol ko ay yung stability, peaceful, para magawa namin yung trabaho namin. Kaya ako, laging akong bukas sa ganyan. I'm always open to any approach na, alika, magtulungan tayo. Diba? Kahit hindi tayo magkasundo sa polisiya, hindi tayo magkasundo. Gawin yung trabaho, pero wag na tayong nanggugulo. Wag na natin, tanggalin natin yung gulo. Nagpahayag naman ng pasasalamat si Senator Bongo sa magamang dating Pangulong Digong Duterte at Vice President Sara Duterte sa makasaysay niyang panalo na anyay hindi matatumbasan ang pasasalamat. Ginawa ito ni Senator Go sa pagsisimula ng kanyang ikalawang termino sa Senado sa isang proclamation ceremony na ginanap naman sa The Tent sa Manila Hotel. Binigyan din ni Senator Go malaking impluensya ng liderato ni Mayor Digong sa kanyang buhay sa politika na tumayong tagapayo at ang mga patnubay nito ang humubog sa kanyang mahigit 2 dekadang serbisyo publiko. Sinabi pa ni Mr. Balasakit, hindi dapat kalimutan ng mga Pilipino ang naging sakripisyo ng dating Pangulo. Tulad ng pagtiyak na makakauwi ang ating mga anak ng ligtas, walang pinsala at pang-aabuso. Pinalala pa nito ang salita ng dating Pangulong Digong na gawin palagi ang tama. Hindi ka magkakamali kung uunahin mo ang interes ng bayan at mamamayang Pilipino, lalong-lalo na ang mga maliliit. Todo pasasalamat din ito kay BP Inday sa pag-endurso sa kanyang senatorial slate na kilala sa tawag na Duterten. Sinimula ni Senator Bongo ang kanyang talumpati sa pamamagitan ng pasasalamat sa Diyos at sa mga mamamayang Pilipino sa kanilang patuloy na pagtitiwala. 18 minuto na makalipas ang alas 4 na umaga. Kaarawan naman ni Ate Guy ni Nora Honor.
Uy, ipagdiriwang daw ng mga Noranians bukas. Detalye na balita mula kay Gorgie Rula. Gorgie, good morning. Magiging abala ang mga Noranians bukas dahil sa may pinaghahandaan sila para sa kaarawan ng namayapang superstar at national artist na si Nora Aunor. Kung buhay pa si Ate Guy ay 72 years old na sana ito bukas, pero ang sabi nga nila, Nora is gone but not forgotten. Kaya halos araw-araw ay dinadalaw ng mga Noranians ang puntod ni Nora Aunor sa libingan ng mga bayani sa Taguig. Pero may malaking celebration sila bukas na kung saan ay magkakaroon ng premiere showing ng pelikulang Fanay na tribute ni Direk Adolf Alex at producer na si R.S. Francisco para kay Nora Aunor. Itong pelikulang Fanay ay kwento ng isang fan ni Ate Guy na hindi talaga nagbago ang kanyang paghanga mula nung pagkabata niya hanggang sa pagtanda. Ginampanan nito ni Loris Guillen kasama sina Regina Lahar, Angelia Bayani, Althea Ablan. Special guest dito sina Roderick Paulate at Bembol Rocco at Ian De Leon. Gaganapin ang premiere night sa Gateway Cinema 11 at libre ito sa lahat ng mga avid fans ng superstar para makiselebrate sa kanyang kaarawan. Ang sabi nga ni Direk Adolf, nagka-ideya raw siyang gawin ang pelikulang ito nung nasaksihan niya kung paano dinagsa ng mga Noranians ang burol ni Nora Aunor. Kaya doon daw siya nakakuha ng ideya sa mga matatandang fans na problema kung paano sila makapunta sa burol ng aktres doon sa Heritage Memorial Park. Gorgie Rula po nag-uulat mula sa showbiz ng DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Gorgie. Nagkita na sa langit ang nanay ko at saka si Ate Guy. Ang pangarap ng nanay ko, Noranians nanay ko. Pangarap na yun, makadaupang palad si Ate Guy. Dali siguro sa langit nagkita na rin sila, no? Sige, sa mga may lakad ngayong araw nito, huwag kalimutan magbaon ng proteksyon laban sa mikrobyo. May dalawang formulation ng family alcohol na pwede nating pagpilian. Yung family 70% isopropyl alcohol, especially prepared for clinics, hospital, pharmacies, laboratories, pero okay na okay din po sa mga households. Very effective yan sa disinfection at sterilization. Ganyan ang bagsik ng family 70% isopropyl alcohol. Maghapon man natin gamitin, no problem. Hindi po manunuyo ang ating mga kamay dahil meron po itong moisturizer. Yun namang mabangong family rubbing compound improved alcohol. Ayan po yung mabangong isopropyl alcohol na gamit ho ng mga masahista, mga barbero, mga doktor, mga nurse, mga kumadrona for sponge bathing and other cleansing purposes. Family rubbing alcohol parang di siya reachable na sa mahabang panahon. Mabibili sa naman butik at convenience stores nationwide. Family rubbing alcohol, hindi lang pampamilya, pang sports pa. Bagong balita, bagong impormasyon. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! 21 makalipas ang alas 4, ipanananawagan ng Philippine Amusement and Gaming Corporation sa ang mas matibay na kolaborasyon ng mga gaming industry stakeholder para matugunan ang gambling addiction sa bansa. Iginiti PAGCOR Chair at CEO Altenco na kailangan ang komprehensibong approach ng regulators, mga operators, policy makers, mga healthcare professionals sa pagtugon sa naturang usapin. Ayon kay Tenco, maliban sa paghatid ng impormasyon, mahalagang tumatayo rin ang mga ito bilang partners sa pag-intindi at pag-iwas sa mga posibleng banta ng gambling addiction. Tiniyak naman ng PAGCOR ang kanilang mga hakbang hinggil dito, kabilang ang pagkakaroon ng karagdagang polisiya gaya ng automatic expulsion ng mga minor, mga estudyante at government employees sa anumang gaming venue. Pasahero patay matapos mabangga at maipit ng sa isang center island sa Davao City. Detalye ng balita mula kay Jun Suter mula sa Action Radio Davao. May buntag ni mo, Jun. Mayong buntag usab, Kuyang Angel. Patay ang isang 63 anyos na lalaki matapos mabangga ang kanilang sinasakyang kotse sa isang trailer truck at maipit sa Center Island sa bahagi ng daang Maharlika Highway, kilometro 27 Likanan, Lasang, Davao City. Pasado alas 2:55 ng hapon noong Mayo 18. Batay sa investigasyon ng kapulisan, sangkot sa aksidente ang isang kotse na minamaniho ng isang lalaki na nakilalang si alias Jujo at isang trailer truck na minamaniho naman ni alias Vito. Kinilala ang nasabing biktima na si alias Ed, residente ng Laak, Davao de Oro. Bukod sa kanya, isunugod din sa paggamutan ang dalawang iba pang sakay ng kotse. Isang 35 anyos na babae na si alias Jana at isang 5 taong gulang na bata.
Sa karagdagang detalye ng investigasyon, kapwa patungo sa parehong direksyon ang dalawang sasakyan nang biglang mabangga ng trailer truck ang likurang bahagi ng kotse. Dahil dito, nawala ng kontrol ang kotse, tumilapon sa Center Island at naipit. Agad namang responde ang mga rescue unit ng Davao City at ligtas na isalba ang mga driver ng parehong sasakyan. Ito si June Suter para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Daghang salamat na June Suter. Magandang umaga, Pilipinas! Kasado na ang taas presyo ng produktong petrolyo epektibo mamayang alas 6 ng umaga. Sa anunsyo ng oil companies, 1.20 kada litro ang dagdag sa presyo ng gasolina at kerosene. 1.70 naman ang sa kada litro ng diesel. Ayon sa Department of Energy, ang taas presyo ay bunsod ng kasunduan ng US at ng China na magbawas ng taripa. Parusa ng US sa mga kumpanyang sangkot sa kalakalan ng langis sa Iran at ang inaasahang matumal na supply ng langis. Nakapag-full-tank na ba kayo? Aminado naman o aprobado na ng Department of Budget and Management o DBM ang karagdagang 1,000 pisong election allowance para sa mga gurong nagsilbing poll workers nitong 2025 midterm elections. Ayon kay Budget Secretary Mina Pangandaman, ang dagdag na honoraria ay bukod pa sa naunang 2,000 pisong across the board increase na naaprobahan sa ilalim ng 2025 General Appropriations Act. Alinsunod dito sa direktiba ng Pangulong Bongbong Marcos Jr. na naglalayong kilalanin ang sakripisyo ng mahigit 78,000 o 758,000 poll workers, lalo na ang mga gurong nagpuyat para tiyakin ang ligtas at tapat na eleksyon. 25 makalipas ang alas 4, construction worker na naingayan sa nagiinuman niyang mga kasamahan sa Bugalyon, Pangasinan, nanaksak. Biktima, patay. Detalye na balita mula kay Freddy Pardo, RH38. Masantos siya kawasan at siyakamin sa ating mga kababayan sa Pangasinan, Freddy. Masantos siya kabuasan, Kuyang Angel. Hindi na umabot ng buhay sa Lingayen District Hospital ang biktima na nakilalang si Noel Yape Udang, 52 anyos binata, welder at residente ng Antipolo City, Rizal, matapos itong saksakin ng suspect na si Biernes, 41 anyos, construction workers at residente ng Barangay Pakalat, Mga Tarim, Pangasinan. Sa ulat ni OIC Chief of Police Major Arnold Soriano, naganap ang insidente bandang alas 6:20 ng gabi sa Barangay Bulawin, Bugalyon, sa harapan ng kanilang barracks. Nabatid na nagiinuman ang biktima at kasamahan nito sa harapan ng kanilang barracks na sinabihan umano ng suspect na huwag silang masyadong maingay dahil nagpapahinga na siya. Subalit hindi nagpasaway ang biktima at kasama nito, kaya kinumpronta na sila ng suspect na nauwi sa maitang pagtatalo nilang dalawa ng biktima at pumasok sa kanilang barracks ang suspect. Paglabas nito, may hawak na itong kutsilyo at inupakan ng saksak ang biktima. Agad ding naaresto ng mga nagresponding pulis ang suspect na ngayon nasa kustodiya ng Bugalyon Police Station at naharap sa kaukulang kaso, habang ang mga labi ng biktima ay pansamantalang nakalagak sa isang purinarya sa bayan ng Lingayen. Ito si Freddy Fardo, RH38, nag-uulat para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Magandang umaga, Pilipinas! Salamat, Freddy. At magandang umaga po kay Governor Monmon Guico ng Pangasinan. Opisyal lang naiproklama ng Commission on Elections ang 52 party list groups na sa katatapos ng midterm elections ngayong taon. Nangunguna sa party list na merong tig-3 upuan para sa Kamara de Representantes ang Akbayan at ang Tingog party list. Nakakuha naman ng tig-2 upuan sa Kamara ang 4-piece party list, AK-CIS at ang Ako Bicol. Habang tig-1 upuan naman sa Kamara ang nakuha ng Uswag Ilonggo, Solid North, Trabaho, Sibak, Malasakit at Bayanihan, Senior Citizen, PPP, ML, FPJ, Banday Bayanihan, United Senior Citizens, 4K, LPGMA, Co-op Natco, Ako Bisaya, CWS, Pinoy Workers, AGAP, Asenso Pinoy, Agimat, TGP, Sagip, Alona, One Rider Party List, Kamanggagawa, GP o Galing sa Puso, Kamalayan, Bicol Saro, Kusog Tausug, AK Teachers, One Co-op, KM Ngayon na, Abamin, TUCP, Kabataan, APEC Magbubukid, One Tahanan,
Ako, Ilocano, ako. Manila Teachers, Nanay Party List, Kapuso PM, SSS, GSIS, Pensionado, Damper PTDA, Abang Lingkod, Pusong Pinoy, Swerte at Pilreka. Samantala, 2 party list group naman ang hindi kasama sa proklamasyon dahil sa kinakaharap nilang usaping legal na hindi pa nare-resolba. Ang mga naitsaperang party list ay ang Duterte Youth Party List at ang Bagong Henerasyon Party List. Nakakuha ng 3 pwesto ang Tingog Party List sa Kamara de Representantes para sa 20th Congress. Kabilang sa mga kakatawan sa Kongreso sina Andrew Romualdez, Jude Asidre at Happy Calatrava. Kabilang din sa mga nominee ng Tingog sina Alexis Yu, Paul Richard Boncada, Yeda Romualdez, Arep Usman, Lisa Barrientos, Jaime Go at Glenn Jude Ropino. Isang mahalagang tagumpay ang pagkakapanalo ng Tingog upang may pagpatuloy ang pagbibigay ng serbisyo na nakasentro sa taong bayan at nag-uugat sa komunidad. Hango sa salitang waray ang Tingog na ang ibig sabihin ay boses at itinatag sa Tacloban City matapos ang pananalasa ng Super Typhoon Yolanda. Mula sa pagiging regional movement, lumago ito bilang pambansang plataforma para sa paggawa ng mga inklusibong batas, mabilis na maipaabot sa serbisyo ang serbisyo publiko at pangmatagalang nakabatay pamahalang nakabatay sa komunidad. Kabilang sa 46 mula sa 174 bills na inakda ng Tingog na naging ganap na batas ay ang RA 11703 o Summer Island Medical Center Act, RA 11934 o SIM Registration Act, ang RA 11960 o One Town One Product Philippines Act, RA 11976 o Ease of Paying Taxes Act, at saka yung RA 11984 o No Permit No Exam Prohibition Act. Ahamonin naman ng Duterte Youth Party List ang COMELEC sa Korte Suprema matapos na suspindihin ng poll body ang proklamasyon ng grupo sa Kongreso. Ito dahil sa manoy serious allegations laban sa Duterte Youth. Kapanayam naman ang programang balansyado ng DZRH. Iginiit ng Duterte Youth founder na si Ronald Cardema, grave abuse of discretion ang ginawa ng COMELEC dahil 2019 pa ang kasong inihain ng Kabataan Party List kontra sa kanila. Masabi ko dyan kalokohan yan. Grave abuse of discretion yan. Ang sinasabi lang nila, kaya daw hindi isinama muna ngayon kasi daw may serious allegations daw dati. Pero kasi final yung Kabataan Party List sa amin noong 2019. So ngayon, ang gagawin namin, dahil sigurado kami na it is a grave abuse of discretion. Kaya bukas, papailan namin sa Supreme Court yan. Kasi marirealize agad na Supreme Court na talaga namang grave abuse of discretion yung ginawa. Magandang umaga kay Paul Michael Duco ng Nampikuan, Nueva Ecija. Magandang umaga daw sa mga talunan, move on na. Magandang umaga din sa mga taga-Caloocan, sa mga taga-Kelowna, British Columbia, Canada. The Serb. Ito naman ang naging tugon ni Kabataan Party List Representative-elect Rene Co. Makarang suspendihin ang COMELEC ang proklamasyon ng Duterte Youth Party List. Ayon kay Co, ito ang unang hakbang sa matagal ng panawagan ng youth sector para sa diskwalifikasyon ng Duterte Youth. Iginit ni Co, mula nang tumakbo ang Duterte Youth noong 2019, marami nang lumutang ng mga anomalya sa kanilang registration na niya'y illegal at unconstitutional. Sinabi pa ni Co, ang Duterte Youth ay hindi totoong kinakatawan ng youth sector dahil kailanman hindi nito tinugunan ang isyu ng kabataan gaya ng kanilang karapatan, edukasyon at job security. Anim sa bawat 10 party list sa representative hindi daw po kumakatawan sa marginalized sector. 54 na party list groups at mayorya sa 63 uupong kinatawan ng mga ito sa 20th Congress ang hindi kumakatawan sa marginalized o underrepresented. Sinabi ni Contra Daya Lead Convener Danilo Araw na batay sa February 2025 data ng party list groups, 38 o 60.32% ng incoming representatives ay kabilang sa political dynasties, malalaking negosyo o merong military o police connection.
Bukod dito, 32 mula sa 54 na nanalong party list ay hindi anya totoong kumakatawan sa mababang sektor ng lipunan. Hirit ng election watchdog sa Kongreso, itulak ang anti-dynasty law at amyendahan ang party list law para matiyak na totoong magsisilbi sa kanilang boses ang mga mahahalal para sa marginalized at mga underrepresented. Balita, bagong impormasyon, kasama si Kuyang Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! 33 na makalipas ang alas 4 ng umaga, oras na para tayo po mag-ultabayo. Ano? Pero sabi nga po ng mga dalabasa, 1 oras bago matulog, 2 kapsula, mas effective. Ano? Ang ultabayo po ay postbiotic with Lactococcus lactis-strain plasma. Dumaan po ito sa mahabang clinical trial sa Japan, hindi po testimonial o kwentong kutsero. Ang bawat kapsula ng ultabayo ay nagtataglay ng 50 billion cells ng Lactococcus lactis-strain plasma. Kaya naman napaka-potent po nito na pagpasok sa ating sistema, sa ating katawan, ina-activate po nito yung PDC. Yan po yung tinatawag na plasmacytoid dendritic cell. Ang tawag dyan ng mga dalubhasa ay commander ng ating immune system. Yan po ang nagtataboy ng mga toxin sa ating katawan habang tayo natutulog. Nakatutulong ito para ma-achieve natin ang magandang tulog, para malabanan ang puyat, pagod at stress. Siyempre, pagka wala kang problema sa gabi, sa pagtulog, pagising mo, magandang disposisyon mo sa buhay. Ang ultabayo po ay marami pang iba pang mga benepisyo, pero kung kayo po may mga katanungan, idirektan niya lamang ho ninyo sa 0917-110-6580. Yan po yung hotline nila na meron pong nag-iintay na mga medical experts. 0917-110-6580. Ang ultabayo po ay rehistrado sa Food and Drug Administration, halal certified. Available po ito sa Mercury Drug, Amesco Drug, Pasmed Pharmacy, John's Pharmacy, Curamed at Southstar Drug. Pero huwag nating kalimutan, ang ultabayo po ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Magandang umaga, Pilipinas! 4 na wanted arestado naman sa isang araw naman hunt operation ng PNP sa Bataan. Detalye ng balita mula kay Danny Kumilang. RH37, Danny, good morning. Sa pinaigting na kampanya laban sa mga wanted na individual, matagupay na naaresto ng Bataan Police Provincial Office sa pamumuno ni Colonel Martes A. Salvadora, officer in charge, ang 4 na wanted person sa magkakaiwalay na operasyon sa Bataan. Sa ulat na isinumbiti kay Colonel Salvadora, naaresto ng Balanga City Police Station ang isang municipal level most wanted person sa Barangay Doña Orani, Bataan dahil sa 10 bilang na kasong qualified theft. Samantala, inaresto ng Morong Municipal Police Station ang isang suspect sa Barangay Sabang Morong dahil sa paglabag sa RA 9165 o ang Comprehensive Negros Drug Act of 2002. Nahuli naman ng Dinalupian Municipal Police Station ang isa pang wanted sa kasong frustrated murder sa Barangay Bacong Hermosa, habang ang Abukay Municipal Police Station ay naka-aresto rin ng suspect sa Barangay Wawa Abukay dahil sa paglabag sa RA 9262 o ang Violence Against Women and Their Children Act. Patunay ang mga operasyon na pagsisikap ng Bataan PPO na makamit ang hustisya ng mga naging biktima at panatilihin ang kapayapaan at seguridad sa buong lalawigan. Danny Kumilang, RH37, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Danny. May paaba kay Kayungan sa ating mga kababayan dyan po naman sa Pampanga. 37, makalipas ang alas 4, hindi bloodbath. Tulad ng pagsasalarawan ni Vice President Sara Duterte ang magaganap sa impeachment trial ng Senado dahil para ito sa paghahanap ng katotohanan at pananagutan. Ito naman ang tugon ni House Deputy Majority Leader Lawrence Defensor sa naging pahayag ni Vice Presidente Inday na nais nitong maging madugo ang impeachment trial. Ayon kay Defensor, parehong dapat na maging handa ang prosecution at ang defense panel sa paglalahad ng kanilang kaso sa Senado na magsisilbing impeachment court sa pagbubukas ng ika-20 Kongreso. Magiging mas madali rin na niya para sa taong bayan na tanggapin ang anumang kalalabasan ng paglilitis, maging guilty man o hindi ang hatol sa VP o sa Vice Presidente.
Sinabi pa ng mababatas gusto niyang makitang handa ang kampo ni BP Inday para sakaling maakwit siya, madaling tanggapin ng taong bayan, madaling tanggapin ng 215 miyembro ng Kongreso na nakatalaga o nagtalaga pumirma sa impeachment complaint. Umaasa rin si Depensor na hindi pakikialaman ng Korte Suprema ang impeachment dahil sa itong political process na pinamamahalaan ng konstitusyon at nasa kapangyarihan ng legislatura. Matatandaan na noong Pebrero, pinagtibay ng Kamara ang articles of impeachment laban kay BP Inday matapos itong pagtibay ng mayorya ng mga kongresista at naipadala naman ang articles of impeachment sa Senado. Aminado si mamamayang liberal Representative-elect Leila De Lima. Gusto niyang maging bahagi ng House of Representative Minority. Sinabi ni De Lima ang pahayag kasabay ng proklamasyon ng mga nanalong party list groups. Ayon kay De Lima, nais niyang magsilbing miyembro o di kay maging minority leader, ngunit iginit na marami pa siyang dapat na matutunan sa dynamics ng mga mambabatas ng 20th Congress at kung anong komite ang nararapat niyang pamunuan. Una rito, kinilabit na si De Lima na maging bahagi ng panel of prosecutors sa gagawing impeachment trial laban naman kay BP Inday. Barangay Kagawad sa Northern Samar kritikal matapos nasaksakin ng isang lasing na kanyang inawat at sinaway dahil sa panggugulo sa barangay. Detalye na balita mula kay Jane Galit Bantayan, RH34. Jane, may ngaga. Malubha naman ang lagay ngayon ng isang barangay Kagawad dito sa lalawigan ng Northern Samar nang saksakin ito ng isang lasing na kanya lamang inawat at sinaway dahil sa panggugulo nito sa kanilang lugar. Nangyari ang insidente sa barangay New Rizal, Katarman, Northern Samar. Patuloy ngayon ang hot pursuit operation ng Katarman Police Station matapos sa tumakas ang suspect na lasing na ayon sa report ng PNP, isa itong 21 taong gulang kilala sa kanyang alias na si Bombo. Samantalang biktimang barangay Kagawad ay kinilala na si Gerald, 72 taong gulang. Ayon sa ulat ng PNP Katarman, ay pinakalma lamang ng biktimang Kagawad ng nasabing suspect na lasing na nanggugulo sa kanilang lugar. Ngunit imbis kumalma at makinig, siyang binalingan at biglang sinaksak sa likod at braso ang nasabing biktima. Agad na tumakas ang suspect at kasalukuyang pinaghahanap ngayon ng otoridad. Nasa Eastern Visayas Regional Medical Center sa Tacloban ngayon ang nasabing biktimang barangay Kagawad at doon inirefer para sa mas malalim pa na gamutan. Ang hipe naman ng Katarman Police Station na si Police Lieutenant Colonel Ducillo ay nananawagan sa publiko na magkipagtulungan para sa agarang pagdakip sa nasabing akusado. Mula sa Aksyon Radyo Katarman sa lalawigan ng Northern Samar, RH34, Jane Galit Bantayan, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Dagang salamat, Jane. Patuloy namang itinutulak ni Senator Bongo ang pagkakaroon ng karagdagang budget at investments para sa mga programang pampalakasan. Iginit ni Senator Go malaking papel ng suporta mula sa gobyerno para sa anyay elite and aspiring athletes. Ayon sa Senador, maliban sa taunang budget, nakatatanggap din ng Philippine Sports Commission ng karagdagang financial resources sa pamamagitan ng remittances mula sa PAGCOR, PCSO at iba pang government agencies. Naniniwala ang Senador na ang pag-i-invest sa sports ay may tuturing ding investment sa youth development at nation building dahil inilalayuan niya nito ang mga kabataan sa ilegal na droga at masasamang bisyo. Sinabi ni Senator Go na bilang sukli sa karangalang patuloy na ibinibigay ng mga atletang Pinoy sa bansa, nararapat lamang na tiyaking nakatatanggap din sila ng buong suporta, hindi lamang sa mismong kompetisyon kundi maging sa kanilang paghahanda. Problemado ngayon ang grupo ng mga pribadong ospital kung mababayaran pa ba ang mga hospital bills sa mga pasyenteng inisponsoran ng mga natalong kandidato sa nakalipas na halalan. Ayon kay Dr. Jose De Grano, Pangulo ng Private Hospital Association of the Philippines o PAPI, higit sa 7 bilyon, 7 bilyong piso pa ang hindi bayad na bill sa mga pribadong ospital matapos nagarantihan ito sa ilalim ng Medical Assistance for Indigent and Financially Incapacitated Patients Program. Kabilang sa may pending bills ay 17 pribadong ospital sa Batangas at nagkakahalaga ito ng 400 million pesos. Nananawagan ang grupo sa Department of Health na tulungan sila upang mapabilis ang proseso ng kanilang paniningil sa ilalim ng MAIP program.
42 na makalipas ang alas 4 ng umaga. Magandang umaga po sa mga magsasaka at magniniyog dyan sa lalawigan ng Quezon. Para ho sa mga kababayan natin naghahanap ng maipangriregalo o maipangsasalubong, nandyan po ang Tangerine Chocolate. Ang Tangerine Chocolate po ay produkto ng mga magniniyog, ng mga magsasaka dyan po sa lalawigan ng Quezon. Katulong po ni Dr. Helen Tan yung po mga planting material na kakao galing Davao. Hinakot po ito para maitanim sa ilalim po ng mga nyugan dyan po sa lalawigan ng Quezon. Kaya bukod sa kopra at iba pang mga agricultural produce, ngayon po ay meron na rin ho silang sariling brand ng tsokolate, ang Tangerine Chocolate. Available yan sa 0919-095-5935. May mahigit 10 variants yan ha, na mga raw material ay galing din po sa anin ng mga magsasaka. I-check po ninyo sa tangerinechocolate.ph. Ang sabi nga po ni Dr. Helen Tan, sino bang magmamalasakit sa Pilipino kundi ang kapwa Pilipino? Ang Tangerine Chocolate ay gawang lokal but taste and looks global dahil tinulungan ito ng Department of Trade and Industry at ng DOST. Tangerine Chocolate 100% gawang atin kaya dapat nating tangkilikin. Maganda umaga, Pilipinas! Magandang umaga sa ating mga midnight singers dyan po sa San Diego, California. Kumusta na ho kayo ha? Si Tita Lloyd, si Tikora, Ma'am Linda, Sir Art, si Boss Manny, and the Debonair, June Yambao. Magandang umaga din kay Evan Lang dyan sa Las Vegas, Nevada, at sa mga suki natin dyan po sa New York, US of A, at iba pang bahagi ng Canada. Maganda umaga, Pilipinas! Ay, magandang umaga din sa mga Pilipino dyan sa New Zealand, sa Hong Kong, sa Taipei, Taiwan, sa Macau, sa Middle East, at iba pang mga lugar ng mundo, lalong-lalo na sa mga seafarers na naglalayag ngayon ha. Ingat kayo. Mga driver ng van, binalaan naman ng OCD8, lalo na sa mga tatawid ng San Juanico Bridge na mataas ang singil sa pamasahe. Detalye ng balita mula kay Jimmy Angay-Angay, RS32. Jimmy, maupay nga. Binalaan ng Office of Civil Defense mga driver at konduktor ng mga pampaserong van na mataas ang singil ng pamasahe dahil sa weight limit sa San Juanico Bridge na nag-uugnay sa Leyte at Samar. Ayon kay OCD Regional Director Lord Baron Torrecarion, nakiugnayan na sila sa LTFRB para huliin ang mga driver na tumatawid sa San Juanico Bridge, biyahe Samar at Leyte na sumisingil ng mataas na pamasahe. Hindi naman apektado ang mga van sa weight limit na walang dahilan na magtaas sila ng singil ng pamasahe. Samantalang biglang pagmalang presyo ng gasolina sa Eastern Samar, alamin din ng Office of Civil Defense at Department of Energy dahil mga supply nito ay nanggagaling pa sa Tacloban na apektado sa weight limit sa pagtatawid ng San Juanico Bridge sa Tacloban papuntang Samar. Mula dito sa DYVL Action Radio Tacloban, ito si R32 Jimmy Angay-Angay para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Dagan salamat Jimmy. 45 makalipas ang alas 4. Bumaba ang bilang ng South Korean tourists sa bansa dahil sa mga factor na hindi kontrolado ng pamahalaan. Ito naman ang giniit ni Department of Tourism Attaché in South Korea na si Erwin Balane kasunod ng nakitang low visitor arrivals mula sa South Korea. Ilan sa mga tinukoy ni Balane ay ang political at public safety issues gaya ng napaulat na pagdukot ng mga dayuhan sa Batangas na naging mainit na usapin sa South Korea. At ang 3-hour martial law na ipinatupad ni dating South Korean President Yoon Suk-yeol noong December 2024. Sa datos, 468,337 tourists lamang mula sa naturang bansa ang bumisita ng Pilipinas mula Enero hanggang Abril, mas mababa ng 18.03% sa kaparehong panahon noong 2024. Paano namang hindi mabubwisit ho yung mga turista? Lalong-lalo na ho yung mga may kamag-anak nang nandito sa Pilipinas. May permanent residency ka nga eh. Gusto ka pang ipandeport. Publiko dapat mag-ingat. Ngunit kalmado sa pagtaas ng COVID-19 sa ibang bansa sa Southeast Asia ay naman kay Senator Bongo. Detalye na balita mula kay Raymond Datpan sa RH28. Raymond, good morning. Mahalaga pa rin ang pag-iingat ng lahat kasunod ng napaulat na pagtaas na naman ng kaso ng COVID-19 sa ilang mga bansa sa Southeast Asia. Ito ang paalala ni Senador Christopher Bongo sa lahat bilang chairperson ng Senate Committee on Health. Sa kabila ito ng ulat ng Department of Health na patuloy na bumababa ang kaso ng COVID-19 sa Pilipinas ngayong taon.
sa 14,074 na naitala noong 2024 ay 1,774 pa lang na kaso ngayong taon. Sabi ni Go, mahalaga na sundin ang mga basic health protocols bilang bahagi ng ating pag-iingat. Ito ay ang pagsusuot ng face mask sa loob ng mga ospital at iba pang healthcare facilities. Manatili sa bahay kung hindi maganda ang pakiramdam, takpan ang bibig at ilong kapag bumahin o umubo. Maghugas ng kamay lagi gamit ang sabon at magpakonsulta kapag nakararanas ng mga sintomas. Nauna nang inihayag ng DOH na hindi dapat maalarma ang publiko sa napaulat na pagtaas ng kaso ng COVID-19 dahil hindi ito sa Pilipinas kundi sa ibang mga bansa sa Southeast Asia. Ito si RH28 Raymond Dadpas para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Maraming salamat Raymond, 448. Mahigit naman sa 800 paaralan sa buong bansa ang inaasahang lalahok sa pilot run ng revised senior high school curriculum ng Basic Education Program ngayong darating na school year. Ito ay matapos na isama ng DepEd ang moderately ready private at rural school sa listahan ng 727 ang mga paaralang handang-handa na sa naturang programa para sa grade 11 at grade 12. Sa ginanap na House Committee on Basic Education and Culture briefing, sinabi ni Education Undersecretary Wilfredo Cabral, matapos ang feedback mula sa Senate Committee on Basic Education, isinama na rin nila ang mga moderately ready eskwelahan kaya naging 841 na ito. Paliwanag ni Cabral, ang pilot school ay kumakatawan sa 6.60% ng 12,739 senior high schools sa bansa. 580 sa mga ito ay public, 261 naman ay mga private schools. 10 mula sa 14 na kumuha ng speech language pathologist computer-based licensure examination ang matagumpay na nakapasa sa pagsusulit naman ngayong Mayo. Sa anunsyo ng Professional Regulation Commission o PRC, kabilang sa mga nakapasa, sina Aguilar, Regine Clarissa Gotardo, Ana Sofia Esguerra Azucena, Yubel Monteclaros Bautista, Maria Sara Angcog Bolalake, Frances Ira Miranda de los Santos, Alexa Maribolo Elpedes, Rupert John o Aljan Pascual Navarro, Lay Andrea Cayanan Pascua, Errol Vincent Baril Sanhi at Clarissa Rosales Yumul. Ang speech language pathologist ay tinatawag ng speech therapist, isang healthcare professional na tumutukoy at gumagamot sa communication at swallowing disorder ng isang individual para mapabuti ang kalidad nito ng pagsasalita, umunawa at epektibong makagamit ng lengguwahe. Maganda umaga, Pilipinas! Umasa naman ang palasyo na figure of speech lamang ang ginamit ng Vice Presidente Inday Duterte nang sabihin nitong nais niyang magkaroon ng bloodbath sa kanyang impeachment trial. Ayon sa Palace Press Officer na si Claire Castro, hindi dapat bigyan ng malalim at literal na pagkakahulugan ang naging pahayag na ito ng Vice Presidente. Lente ang tugon ng ating Vice Presidente pero we hope that it is just a figure of speech and it should not be taken literally. Kung yan naman po ang nais niya at talaga naman po magkakaroon ng balitaktakan kapag nagkaroon ng trial, hayaan na lang natin po itong gumulong. Samantala, administrasyon ng Pangulong Marcos tututukan ang mahalagang programang pakikinabangan ng taong bayan. Detalye na balita mula kay Let Narciso, RH14. Let, good morning. Batid ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pagkadismaya ng publiko sa serbisyo ng gobyerno. Sa podcast interview ni Kato Nying, sinabi ng Pangulo na isa ito sa mga aral na kanyang natutunan sa katatapos na midterm elections bukod sa pagiging sawa ng mga tao sa politika. Kaya naman ang direktiba ni Pangulong Marcos sa mga opisyal ay asikasuhin at bigyang prioridad ang mga programa at proyektong may pakinabang ang publiko para maramdaman ng bawat isa ang paglilingkod ng gobyerno. Inako ng Presidente ang pagkukulang ng administrasyon sa paghahatid ng pangunahing pangailangan ng taong bayan. Ayon sa Pangulo, dahil nakatutok sila sa malalaking proyekto, hindi nabigyan ng sapat na atensyon ang maliliit na bagay na magpapaginhawa sa pamumuhay ng mga tao gaya na lang ng pila sa tren at traffic. Pero pagtiyak nito, hahanapan ng agarang solusyon ang mga problemang ito. Ito si Let Narciso para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Let.
8 minuto na lamang, alas 5 na ng umaga. Haluan na ng mga polyethylene terephthalate o PET. PET, plastic bottle. Ang mga ginagawang kalsada sa bansa matapos aprobahan ng Department of Public Works and Highways ang naturang ideya. Ayon sunod ito sa utos ng Pangulong Bongbong Marcos na bumuo ng resilient at sustainable na mga infrastruktura na kung saan hahaluan ito ng mixture ng mga plastic na bote o yung mga PET. Lain itong gawing mas matibay at mapatagal ang buhay ng mga daanan na bahagi ng DPWH Standard Specification at kabilang sa project and contract management application para sa mga proyekto ng kagawaran. Ayan ha. Tama din naman sa ibang bansa. Actually, ginagamit na ho yan yung pagre-recycle ng mga plastic bottles. Ayan ha. Alam mo ninyo, tayo lang naman ay medyo mabagal kuminsan sa pagtugon dun sa mga makabagong teknolohiya na magagamit natin para i-recycle ang basura. Maganda umaga, Pilipinas! Ay, maganda umaga po sa mga nag-aagahan. Alam ba ninyo yung ketchup? Ketchup. Yung ginagamit na nila. Ako, paborito kong fried egg with ketchup Ayan, Pero alam ba ninyo na bago ho na gamit o na-develop ng Heinz, isa ho sa pinakamalaking nagbibenta ng ketchup. Bago ho ginawa ng Heinz ang ketchup, tomato ketchup noong 1876, ito pala nag-umpisa bilang Chinese pesos na ang tawag nila ketchup. Ketchup. Ayan, noong 1500s pa. Ang mga British traders naman ay dinala ito sa Europa noong 1600 at naging version nila yung pesos na merong mushroom at saka walnut. Si James Smith naman ay create ang kauna-unahang tomato recipe noong 1812. At saka noong 1876 nga, naging commercialize yan na ang brand ay Heinz. Ayan. Pero ako, paborito ko Del Monte. Masarap. Maganda umaga, Pilipinas! Baka naman ho kayo naghahanap ng magandang investment opportunity dito sa Pilipinas na napakalapit po sa airport, lalong-lalo na sa Clark International Airport. Tingnan ho ninyo yung inaalok sa atin na pinakamurang ready for occupancy unit ngayon ng buong housing industry with easiest term, 5% lamang down payment, pwede pang gives. Yan po yung mga proyekto ng Westchester Realty dyan po sa Central Luzon. Yung Sibera Mabalacat, Sibera Bacolor, Samira at Sibera Prestige. Takin ho ninyo, nasa loob po ng township ang iba't ibang mga amenities, eskwelahan, simbahan, palengke, grocery stores, pati munisipyo. Hindi mo na kinakailangang bumiyahe pa ng malayo kung meron kang mga mahalagang transaksyon. Napakalapit lamang yan sa Clark International Airport at Clark Economic Zone. Ito pa rin ang pangarap na magkaroon ng sariling bahay sa presyong abot kaya. Makipag-ugnayan po sa 0996-501-555 o sa 0947-434-5555. Ang sabi nga po ng Department of Housing and Human Development bakit ka pa mangungupahan kung kaya mong magkabahay na? Maganda umaga, Pilipinas! 56 makalipas ang alas 4 ng umaga. Nasa Igo PH Super App na ang Presidential Action Center. Ayon kay DICT Undersecretary David Almirol Jr., tapok dito ang virtual one-stop shop kung saan maaaring maabil ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno. Kabilang na dito ang medical at financial aid, schedule ng appointment, bukod pa rito ang serbisyo ng PhilHealth, Pag-ibig, GSIS. Yan din ang mga serbisyo ng Department of Tourism, Agriculture. Meron dito itong mga job applications at mahalagang transaksyon sa pamahalaan. Kailangan lamang na mag-download ng e-Government PH Super App para makapag-set ng appointment. Target ng DPWH na magtayo ng parallel bridge na magkukonekta naman sa Samar at Leyte. Ayon kay Public Works Secretary Manuel Bunuan, ito sana ang orihinal na plano ng ahensya bago tuluyang isara ang San Juanico Bridge para sa major rehabilitation. Paliwanag ni Bunuan, kinakailangan ang naturang tulay na sumailalim sa emergency repair at posibleng tumagal ito ng 2 taon. Batay naman sa isinagawang preliminary assessment. They recommended an immediate pawasan yung load that is going through.
Kasi napapansin na nila na medyo nagwawabol yung sa mga approaches naman. Yung approaches naman. Hindi yung main structure. There are two or three segments yata na napansin nila na kailangan kumpunihin kaagad. At kailangan bawasan na yung load na dumadaan for the time being. 57 makalipas ang alas 4 ng umaga. Congratulations muna. Congratulations kay Jester Gonzales ng Quezon City. Nadali niya ang 7,000. Oh, lupit ano ha. Ang tamang sagot lamang po sa ating mahiwagang tunog ay safety helmet, di ba sinasabi nga sa inyo safety gamit na pang-proteksyon, di ba? Safety helmet na inilalagay sa drawer sa isang cabinet. Actually, hindi kinakailangan sa isang cabinet. Ayan ha. Di ba ang cabinet makikita ninyo kaysa ang bahagi ng bahay, sa opisina, sa mga eskwelahan. Nandun yun, yung cabinet. Pwedeng gawa sa bakal, pwedeng gawa sa kahoy. Ayan, ha? So, ang tamang sagot lamang po ay safety helmet na inilalagay o ipinapatong sa isang cabinet. Congratulations kay Jester Gonzales ng Quezon City. Nadali mo ang 7,000. Bagong balita, bagong impormasyon. Kasama si Kuyang Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! 1 minuto na lamang, ACS na umaga. Kauna-unahan sa Pilipinas. Manila Broadcasting Company. DZRH, a proud member of MBC Media Group. Teka. I sit down corrected. 1 minuto bago mag-alas 5 ng umaga. Sabi ko, ACS na umaga. Masyado nagmamadali naman. Napatuyo tuloy si Tina at si Ara. Akala nila 2 na. Isang oras pa kayo naman. Relax lang. Masyado naman kayo excited. Ayun, pati si Yuel, biglang napasugod. DZRH, magandang umaga Pilipinas sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Online. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga Pilipinas. Kasi kayo masyado nagkakape, mga nerbyoso. Alas 5 na po ng umaga ang oras sa buong kapuluan. Balik ko tayo sa mga balita. Malapit ng pangalanan ng Pangulong Bongbong Marcos ang bagong mamumuno sa Philippine National Police o PNP. Kasabay ito ng nalalapit na pagtatapos ng termino ni PNP Chief General Romel Francisco Marbil sa June 7. Ayon sa Palace Press Officer na si Attorney Claire Castro, nasa proseso na ng pagpili ang Pangulo para sa susunod na PNP Chief. Ilan sa mga tinitingnang potensyal na uupo sa pwesto, sina PNP Deputy Chief for Administration, Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr., PNP Chief Directorial Staff, Lieutenant General Edgar Alan Ocubo, NCR Police Officer Director o Police Director Brigadier General Anthony Aberin, at si CIDG Director Major General Nicolas Torre III. Kasama na natin si Chanel Dominguez mula naman sa Pag-asa. Alamin natin ang magiging lagyan ng panahon sa mga susunod na sandali. Ma'am Chanel, good morning. Magandang umaga din po sa inyo at magandang umaga din po sa mga taga-subaybay po natin. Para sa ating weather update, meron tayong binabantayang low pressure area dito sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. Huling namataan sa line 295 km south-southeast ng Kalayaan, Palawan. Ito pong low pressure area natin, inaasahan po natin magdadala po ito na maulap na papawiri na may mga pag-ulan dito sa may Palawan. Samantala, ito po low pressure area natin ay nakapaloob sa Intertropical Convergence Zone na nakaka-apekto dito sa may Mindanao at Palawan. Kaya inaasahan po natin makakaranas din po na mataas na tsansa ng mga pag-ulan dito sa Mindanao, Western Visayas at Negros Island region. Naasahan din po natin ang mga kalat-kalat na pag-ulan dulot naman ng easterlies dito sa Eastern Samar, Leyte at Southern Leyte. For Metro Manila and the rest of our country, asahan naman natin na maaliwalas sa panahon, pero asahan din po natin yung init at alinsangan lalo na sa tanghali hanggang hapon na may mataas na tsansa ng mga localized thunderstorm lalo na sa hapon at sa gabi.
Para naman sa ating heat index forecast ngayong araw, inaasahan po natin 41 degrees Celsius po dito sa Metro Manila at ang possible na pinakamataas nating maitala ay 46 degrees Celsius dito ito sa may Apari, Cagayan. Yan po muna latest dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Chanel Dominguez po, magandang umaga. Chanel, mukhang wala yatang inaasahang let up yung ulan sa may Mindanao. Yes po, dahil po yung intertropical convergence po, patuloy pa rin po yung epekto po sa kanila. So hanggang ngayong maghapon, magkakaroon pa rin ng mga pag-ulan? Yes po, hanggang po sa mga susunod na araw sa nakikita po natin, magiging maulan pa rin po sa kanila. Doon din, sa lugar na yun, yung bandang Maguindanao, sa may Barm area? Yes po, opo. Hanggang kailan to? Ay, sa nakikita po natin, sa susunod na 3 araw, possible po, makaranas pa rin po sila. Punong-puno na yung Ligwasan Marsh. Yun po. Bukod doon sa may marshland, ano pa yung mga posibleng bahain? Ayun po, possible din po. Pero sa ito po, panandalian na po possible ngayong araw lang po. Yung Western Visayas po, tsaka Negros Island region po. Western. Tapos itong cloud cluster na nakikita nating paparating, ito yung LPA? Yung LPA po nasa may Palawan po banda. Sa may Palawan. Ito po yung nakikita po nating cloud cluster ito po yung intertropical convergence zone po natin. Pero hindi pa ito hudyat na magtatag-ulan na tayo? Ay, hindi pa po. Ano pang hinihintay nating parameters? Di ba sabi natin ilang araw na magkakasunod? Yes po, inaasahan po natin kapag meron na po tayo ng primary driver po natin ng tag-ulan, which is in southwest monsoon po or hanging habagat. Sa ngayon po, wala pa rin naman po tayong wala pang hanging habagat ito sa lagay na ito? Wala pa po. Sus, may Ginoo. O di mas magiging maulan pa sa mga susunod na buwan? Possible po, yes po. Wow. Kawawa naman yung magpo-Flores de Mayo, no? Magiging maulan ang kanilang Flores de Mayo. Baguio daw, ano ang temperature? Sa Baguio po, inaasahan po natin ay 17 to 26 degrees. Uy, sarap Lamig Tagaytay? Sa Tagaytay po ay 24 to 33 degrees Celsius. Maalinsangan? Opo, mainit-init din po. Bakit? Ito po, party po kasi din sila sa Calabarzon area, more on easterlies din po yung nakaka-epekto din po. Okay, so yung mga taga Maguindanao pala, asahan po nila for the next 3 days pa itong pagpatuloy ng mga pag-ulan. Ano yan, tuloy-tuloy, Ma'am Chanel? Opo. Pero nakikita naman po natin, medyo pahina-hina naman din po. Mga gaano karami ang tubig na ibinabagsak? Ilang milimetro? Latest data po ng Pag-asa po, umabot po sila ng mga 5 millimeters po. 5 millimeters per? Every 3 hours. Every 3 hours. Oo siya. Sige. Teka, anong oras ba? Kahit ba high tide, kahit low tide, bakit hindi kaya makalabas yung tubig ba? Pag low tide? Piling ko po, sana rin po sa kanila yan, sa drainage system na po nila. Okay. Sige, Ma'am Chanel, maraming salamat. Ingat po kayo, ha? Sige po. Thank you. Si Chanel Dominguez mula po naman sa Pag-asa. Alam mo ninyo, isa pa sa mga problema sa pagpasok ho ng tag-ulan, yung mga tao naman na nandyan ho sa paligid ng Taal Lake. Kasi yung Nasipit River pala, heavily silted na. May nagdaang bagyo Guring ba yun? Kung hindi ako nagkakamalo. Maraming mga lugar ang naapektuhan ng pagbaha dyan po sa paligid ho ng Taal Lake. Dahil nga po sa masyado ng barado yung Nasipit River. Meron namang ginawang effort sina Governor Dodo Mandanas para kahit paano sa pakipagtulungan ng Department of Public Works and Highways at saka ng DNR, medyo madisilt, mabawasan ho yung siltation dyan po sa Nasipit River. Medyo mahaba ho kasi yun Pero mukhang kapuso yung pondo Kaya pakiusap po nila sa DPWH at saka sa pamahalaan, tulungan naman ho sila dahil nakakabahala daw po na pagsapit muli ng tag-ulan, pagbuhos na naman ng malalakas na mga pag-ulan at saka pagdating ho ng mga bagyo, malamang malubog na naman ho ang maraming mga bayan dyan ho sa paligid ng Taal Lake. Dahil nga sa baradong exit ng tubig dyan po sa Nasipit
Rivera. Magandang umaga, Pilipinas! Sa mga may lakad, huwag kalimutan magbaon ng proteksyon laban sa mikrobyo. May dalawang formulation ng family alcohol na pwede nating pagpilian. Yung family 70% isopropyl alcohol, especially prepared for clinics, hospital, pharmacies, laboratories, pero okay na okay din po yan sa mga households. Very effective sa disinfection at sterilization. Ganyan ang bagsik ng family 70% isopropyl alcohol. Maghapon man natin gamitin, no problem. Hindi po manunuyo ang ating mga kamay dahil meron po itong moisturizer. Yun namang mabangong family rubbing compound improved alcoholone. Ayun po yung mabangong isopropyl alcohol na ginagamit po ng mga masahista, mga barbero, mga doktor, mga nurse, mga komadrona for sponge, bathing and other cleansing purposes. Family rubbing alcohol, parang DCRH, subok na sa mahabang panahon, mabibili sa namang butik at convenience stores nationwide. Family rubbing alcohol, hindi lang pampamilya, pang sports pa. Bagong balita, bagong impormasyon, kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! 8 minuto na makalipas ang alas 5 ng umaga. Dr. Nina Gloriani, good morning. Target ng Philippine National Police na may balik sa pamilya ng pinaslang na Filipino-Chinese businessman na si Anson Ke ang 200 milyong pisong ransom money na ibinayad ng pamilya nito. Sinabi ni PNP spokesperson Brigadier General Jean Pajardo, ginawa nila ang lahat ng mga hakbang para mabawi ang ransom money. Kung maalala, si Gong Wenli alias Kelly Kelly ang siyang ransom negotiator sa pagdukot kay Anson at nagpasok ng e-wallet ng mahigit na 200 million pesos. Ayon kay Pajardo, 2 junket operators ang tinukoy na tumanggap ng pera na ginamit umano sa iligal na aktibidad. Aminado naman ang PNP na mahirap masundan ang transaksyon dahil sa limitadong saklaw ng Anti-Money Laundering Council na may kapangyarihan lamang sa mga kasino at hindi sa mga junket operator. Patuloy pang inimbestigahan ng pulisya ang naturang kaso. Positibo naman ang Pangulong Marcos na mapapalakas pa ang diplomatic relations ng Pilipinas at ng Mongolia. Kasunod dito ng naging courtesy call ni Foreign Minister Batchatseg Batmuk sa Malacanang. Umaasa naman ang presidente ng pagbisita ng naturang opisyal ay mag-uugat sa mas pinalawak at pinalakas na koneksyon ng dalawang bansa. Ang naturang courtesy visit ang kauna-unahang pagbisita ng isang Mongolian foreign minister sa Pilipinas sa loob ng 41 taon. Hahalili bilang kapalit ni International Criminal Court Chief Prosecutor Karim Khan sina Deputy Prosecutors Nashat Sahim Khan at Mami Mandaynyang. Ito ay ng pansamantalang mag-leave of absence si Khan habang gumugulong ang investigasyon ng United Nations Office of Internal Oversight Services sa kanyang umano'y sexual misconduct. Una ng pinabulaanan ni Karim Khan ang kaso habang ipagpapatuloy naman ng mga deputy prosecutors ang aktibidad at matungkulin ng Office of the Prosecutor habang nakalib si Khan. Magandang umaga, Pilipinas! Si Dr. Nina Gloriani ng UP Manila. Kasama na natin. Doc Nina, magandang umaga po sa inyo. Magandang umaga, Congressman Angelo. Nako, maraming ninenervyos dahil nga dito sa variant ng COVID na laganap ngayon sa Hong Kong, Singapore at saka sa Thailand. Ma'am, ano ba talagang sitwasyon? No, kasi alam mo, yung mga viruses na yan, nandyan lang sila. No, actually for a while sinabi na nga natin na endemic na ang COVID ngayon. Now, may times na medyo dumadami sila, kaya nagkakaroon ng parang outbreak. Pero ito yung dati pang variant natin na Omicron, descendant siya no JN. Okay. So mild lang siya, pero syempre ayaw nating mangyari na ma-infect ulit yung mga medyo immunocompromised, elderly at maraming sakit. So, pero para na siyang sipon o flu. So, nandiyan lang siya. From time to time, parang dumadami, wawala. Pero hindi nawawala yung mga virus nandiyan lang sila. Okay. Sa Japan, sa Taiwan, ano ba ito? Hong Kong, Thailand, at Singapore, meron ng reported deaths attributed to this variant. Ano yun? Dahil ba sa immunocompromised lang sila? Nagkulang sa booster? Ganito. Ang nangyari, kaya nagkakaroon ng mas maraming kaso, nag-wane na rin yung immunity natin doon sa dating bakuna, no? Sana rin ngayon yung may bakuna,
saan pa meron ng variant na bakuna, yung new version. So, nag-weigh na yung immunity, kaya wala na tayong panlaban. Konti na lang yung protection natin. So, ngayon, yung nagkakaroon, I'm sure yung naging mas serious na form ng COVID, yun yung may mga comorbidities or medyo elderly or medyo immunocompromised. At we have to see ano yung talagang kaso ng mga yon. But I'm sure sila yung mga ganon. May mga booster pa ba? May mga booster bang available sa Pilipinas? Sa Pilipinas wala na tayo. Yun nga eh. Sila nag-file eh. Oo. No, ingat na lang tayo. Talagang parang flu, parang sipon. Hindi, kahit yung commercially available, wala? Ay, wala. Kasi they also have to, kailangan mag-file din sila nung Certificate of Product Registration for the new one. So wala talaga tayong booster shot dito? Wala na. Yes. Pero sa Amerika, syempre meron. Sa ibang country. Sa Hong Kong nga daw, libre. Well. Di ba? Ba sila? Nag-i-import sila, siguro. Walang effort from Department of Health to make an initiative na na mag-request tayo para lang sa mga may comorbidity siguro. Siguro, mahirap eh. Marami silang kino-consider dyan, yung cost, pero siguro kung for the private sector, baka hindi rin nag-apply yung company dahil baka hindi, yung business din yan eh. Baka hindi masyadong marami yung nakita nila na ima-market. So, maraming considerations. Pero, ang Doc, napuputol ka, Doc. Ano po yan? Hindi. Parating nandiyan ng mga viruses na yan. Ang sabi nga natin, endemic na ang word natin dyan, no? Mm-hmm. Parang flu or Kailangan mag-ingat na lang tayo. It's a matter anyway. Uh-huh. So, actually, yung mild form na tayo, nabuboost ng konti yung ating immunity. Ng konti, Depende sa tao, no? Oo. So, siyempre, ayaw naman nating magkaroon ng infection yung mga mas vulnerable. Vitamin C, dagdagan natin. Regular mag-take ng vitamin C. Sa food, sa exercise. Tulog. Saka, pag nasa labas, siguro yung mas may edad o may mga sakit, kailangan mag-ingat. Mag-face mask na. Hindi ako nag-aalis ng mask kapag nasa labas ako na hindi ko kilalang tao at maraming tao. Pero sa nga daw po, sa Thailand, tsaka sa Hong Kong, sa mga public transport nila, makikita na ninyo na kahit na hindi mandatory, nagpe-face mask talaga yung mga tao. Matanda, bata. Marami-rami pa rin ang nagmama. Siguro kung alam nating mas madali tayong mahahawa o mas magiging vulnerable tayo, mas madaming pag-iingat saka yung paghuhugas ng kamay. Balik tayo doon sa basic standard health, public health precautions. Kailangan ba, halimbawa, bibiyahe ako, kailangan ko ba ng anti-flu vaccine kung wala tayong bakuna? Flu eh. So, mas mabuting meron din tayo noon kasi it's another respiratory virus na infection, no? So, iba yun sa COVID. So, yung flu, meron tayong available. Magpapabakuna tayo doon. Yearly yun. Magkano ba dapat ho yun? Kung, para at least may idea ng mga tao. Ang flu vaccine? Opo. I think nasa mga may 500, 600. Meron yan nabibili sa Mercury. Pero meron din silang doktor na nagtuturok na. Nagtuturok na. Yan libre sa ating dapat, no? Sa ating mga health center. Health center. Oo. Sa elderly. Uy, pero dapat siguro may mga private na company naman siguro mag-apply na ng booster for COVID, kasi yung kailangan may CPR yan yung Certificate of Product Registration. Kailangan nilang i-apply bago siya maipapasok sa atin. Oo. Sige. Doc, thank you Thank you for the information. Ingat po kayo. Thank you. Si Dr. Nina Gloriani, Vaccine Development Expert, Panel Head po ng DOST at mula po sa UP Manila.
Magandang umaga, Pilipinas! Sinasabi nga ho, ibusunin nyo ang inyong immune system. Kung hindi naman tayo nakaka-achieve ng magandang tulog, di ba? Kaya dapat ho nag-ultabayo tayo. Ano bang ang ultabayo? Ang ultabayo po ay postbiotic with Lactococcus lactestrin plasma. Dumaan po ito sa mahabang clinical trial. Hindi po testimonial, ha? Hindi po kwentong kutsero, kundi human clinical trial. Ang bawat kapsula po ng ultabayo nagtataglay ng 50 billion cells ng Lactococcus lactestrin plasma. Ito po yung nag-activate ng ating PDC, yung plasmacytoid dendritic cell. Tawag ko dyan ng mga dalubhasa, commander ng ating immune system. Yan po yung magtataboy ng mga toxin sa ating katawan habang tayo po yung natutulog. Nakatutulong para ma-achieve natin ang magandang tulog. Siyempre, pagka magandang tulog, nalalabanan natin ang puyat, pagod at stress. Kadalasan ho, yung mga tatlong yan, yung puyat, pagod at stress, ang nagpapahina po ng ating immune system. Kaya sa tulong po ng ultabayo, sabi nga ho ng mga dalubhasa, dalawang kapsula, isang oras bago matulog para mas ma-achieve natin ang mga benefits niyan, nakatutulong para mapalakas natin muli ang ating immune system. Baka ho may mga concerns pa ho kayo, may mga katanungan kayo na gusto hong maliwanagan, mag-text lamang po sa 0917-110-6580. Ulitin natin, ha, 0917-110-6580, lalong-lalo na yung mga senior citizen natin at saka yung may mga comorbidity. Ang ultabayo po ay available sa Mercury Drug, Amesco Drug, Pasmed Pharmacy, John's Pharmacy, Curamed at Southstar Drug. Rehistrado po ito sa Food and Drug Administration, halal certified. Pero wag natin kalimutan, ang ultabayo po ay hindi gamot, ha, at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Magandang umaga, Pilipinas! 18 na makalipas ang alas 5 na umaga. Magandang umaga kay Chairman George Garcia ng COMELEC. Impormasyon kasama si Kuyang Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! 21 na makalipas ang alas 5 ng umaga, may binabanggit na isa daw ho sa mga naging issue na dapat na masagot ng COMELEC ay ang overvotes. Meron daw pong 17 milyon na mga nasayang na boto dahil sa overvotes. Chairman George Garcia, magandang umaga po. Magandang umaga, Sir Angel, sa mga kababayan natin. Magandang umaga rin po sa inyong lahat. Siguro para mas maintindihan ng ating mga kababayan, what is an overvote, Chairman? Matagal na po natin pinapaliwanag yun, Sir Angel, kahit dito sa inyong programa. Opo. Pag sinabi po natin overvote, ay dapat halimbawa, sa senador, 12 dapat na iboboto natin. Ang binoto po natin ay 13. Overvote po yan. At dahil sa overvote yan, wala pong mabibilang sa kahit na isa doon sa 12 na binoto natin ng mga senador. At kaya kasi nga po naging 13. At yun po ay dahil nga sa minsan kapag tayo nag-shade ng ating balota, Sir Angel, na kakalimutan natin, biglang nag-X yung iba o kaya naman binawi yung kanilang boto, naglagay ng kung ano, akala po nila mababawi dun sa paglalagay ng mga X. Hindi po, hindi mababawi yun. Yung pa rin po yung boto po natin. O yung iba naman, sumobra talaga. Hindi ka agad nabilang. Ako nga po nung bumoboto rin, hindi ko lang po rin kayo alam na, Sir Angel, nung bumoboto nga rin po ako, buti na lamang nabilang ko muli. Kasi eksakto na palang 12 yung naiboto ko. Kasi otherwise, kung naglagay pa ko ng isa, magiging 13 po yung naiboto ko and therefore magiging overvoting po yun. Yan. Ganon din sa party list. Pagka sumobra yun ng isa yung nalagyan mo ng marka, overvote din yun. Opo, dapat kasi isa lang. Okay. Kaya po may maliwanag na nakalagay kung ilan lang yung iboboto. Diba po may nakalagay na halimbawa, pumili lang ng 12 o kaya pumili lang ng isa. So yun po yung maliwanag na nakalagay doon upang hindi po tayo mag-overvote. Kasi nga, touch move yan. Ano ha? Parang laro ng mga bata. Touch move. Hindi mo na pwedeng baguhin. Di ba? Walang recall. Pagka... Oo. Opo, kaya po, Sir Angel, inambili natin noon na sana magdala na lang ng kodigo para hindi po tayo yung magkakamali at saka yung doon pa tayo pipili pag upo natin doon sa presinto. At talaga naman po, Sir Angel, madami naman po hindi nagdala ng kodigo dahil nung ako nga po bumoto rin mukhang ako lang may dala ng voters information sheet doon sa mga kasabayin ko, yung mga kabatch ko na bumoto nung panahon yon. So ibig ko sabihin, talagang pagboto lang nila, doon sa pag-upo na lang, tsaka sila mamimili nung kanilang mga kandidato para sa senador at iba pang posisyon. Kaya talagang meron na magsosobra po sa boto. Hindi kaya yung pagtaas din natin ng threshold ng pag-shade, yun yung nag-trigger din ng overvote, Chairman? Kasi di ba sabi niyo kahit nga 1/4 lang ang na-shadean,
yung marker pa naman natin, madali ding hindi kaya yun na nakadagdag, Chairman? Yung pagbaba po, yung pagbaba ng threshold. Pagbaba pala. Na 25% opo, naging 15% na lang dahil nga sa dati-rati po kasi Sir Angel, kahit na naglagay na ng tuldok, hindi po nabibilang. Yung tuldok na yan sapagkat at therefore yung intensyon ng botante ay hindi po nabibilang. Kaya po ang sa atin, ayaw natin magkaroon ng disenfranchisement. Yung mga kababayan natin, kung kaya linagyan po natin ng threshold ng 15% lamang. Dati po, Sir Angel, ang threshold, umabot tayo sa 50%, 5-0. And therefore, kung yung mismong bilog na yun, o yung dating oblong pa dati, ay hindi natin nabilugan ng more than, na-shade ng more than 50% ng mismong espasyo sa loob, ay hindi po ito bibilangin. And therefore, kahit na yun ang intention ng iboto, madami po kasi Sir Angel, hindi naman po talaga halos lahat katulad natin na pag nag-shade, masashade mo lahat. Meron talaga itinutuldok lang o medyo meron talaga na ang intention ito ang iboto, yung pangalang ito, pero hindi po nag-shade. Minsan po guhit na lang ang nilalagay. Ang tanong, kung naglagay ba ng guhit, halimbawa, pahaba, at hindi po talaga sinade. Ibig sabihin po ba nun ayaw niyang bumoto doon sa mismong kandidato na yon? Hindi po ba dapat doon ang intensyon ng botante ay iboto yung mismong kandidatong yan? Kaya po tayo, yung isang katulad ko, Sir Angel, ay nasanay sa ganyan. Meron po kasi kami mga protesta. At sa protesta po, pinakamaliit na intensyon ng botante ay dapat alamin. Halimbawa po, sa isang manual na eleksyon, barangay chairman, may nakalagay na space para sa barangay chairman. Ang ginawa po ng botante, Sir Angel, walang nakalagay na pangalan sa barangay chairman. Doon naglagay ng pangalan sa kagawad. Pero yung pangalan na nilagay sa kagawad, number 1, ay pangalan ng kandidato for barangay chairman. Alam niyo po ba, Sir Angel, sa protesta, yun ay boto sa kandidato for barangay chairman. Bakit? Ang tawag doon, Sir Angel, intent rule. Sapagkat ang intention ng botante ay iboto talaga yung kandidatong yun na pang barangay chairman, bagamat ang pangalan ay nasa kagawad, bilang boto sa mismong kandidato sa barangay chairman. Yung intent rule po ang tawag noon, Sir Angel. Minsan pa nga po, Sir Angel, kapag ang pagkakasulat ay kahit nasa ang espasyo, basta walang nakasulat na pangalan doon sa barangay chairman, ay yung pwedeng i-claim na boto mismo ng barangay chairman. Yung pong ibig sabihin natin dito sa shading natin. Hindi porket maliit lang ang pagkakatuldok, ay dapat nang hindi ibilang yan dyan sa mismong kandidato sapagkat ang intention talaga ng botante ay iboto siya at hindi para po ibaliwala natin yung intention na yon. Doon ho ba sa resibong lalabas, Chairman, halimbawa pinasok mo, nag-overvote ka at sinabi nga nung machine may overvoting, may lalabas na pangalan doon sa sa resibo? Wala. Wala po kasi overvote po yun, Sir Angel At gusto ko lang ipaliwanag, Sir Angel, yung pong sinasabing 17 milyon 17 million overvote, hindi po tao yon, Sir Angel, hindi po tao. Boto po yon. Ano ibig sabihin ng boto at hindi tao? Hindi tao, hindi 17 milyon tao ang nag-overvote, hindi po yon. Yun po ay 17 million divided by 12. Chairman, bakit naging 12? Kasi 12 senador halimbawa ang hindi po nabotohan o hindi na-credit ang boto dahil 13 ang sinulat. So dapat po 17 million divided by 12, so more or less mga 1.3 million, Sir Angel. Ibig sabihin, 1.3 million na mga kababayan natin ang nag-overvote. Tao na po yun, yung 1.3 million. Nangangahulugan sa 57 million na mga bumoto noong 2025 national and local elections. Nangangahulugan po, 1.3 million sa 57 million ay nag-overvote. Question, ilang porsyento po ba yung mismong 1.3 million sa 57 million? Yan po, Sir Angel, ay 2% lang ating mga bumotong botante. Mababa po yun, Sir Angel, kung ikukumpara sa bilang ng mga botanteng hindi nag-overvote doon sa posisyon na yan. Kasi 57 million ang lahat-lahat na bumoto ng mga kababayan natin out of 65 million na mga botante sa buong Pilipinas. Pero yung overvote na yun na binabanggit, hindi lang yun sa senador. Magkakaiba po ang boto ng overvote sa iba't ibang pwesto. Ang pinopoint po kasi nila yung sa senador. Alam niyo po, Sir Angel, nung nakaraang election na 2022, yung po gusto kong tanungin din yung po sa mga akala po kasi na merong irregularity. Noong 2022 po, bakit po ang issue ay yung sinasabi nila IP address, ganyan po.
Pero noong 2022 po, 10.8 million ang overvoting po sa posisyon ng senador, Sir Angel. So ang ibig sabihin, doon pa lang 2022, presidential and vice presidential election Meron na rin po palang issue ng ganyan, ng overvoting. Pero hindi po nila ginawang issue, hindi po nila tinalakay. So dito po talaga naghahanap po kasi yung iba ng masasabi na parang akala irregularidad. Hindi po. Hindi naman po maitatanggi na talagang madami sa atin, Sir Angel, ang nag-overvoting. Yung nakaligtaan na, 12 ang senador 13 nalagay. Hindi na bale, itama ko na lang dito sa ibang pwesto. Yung iba naman talaga, Sir Angel, nagbago isip habang nakaupo. Hindi ko dapat iboto to Lagyan ko na lang ng X. Once na na-shade po natin, yung X na yan o yung mismong shade na may lagyan natin ng X, boto na po yan. And therefore, kung magagiging 13 po ang boboto, ang na-shade natin, wala po tayong mabibilang sa kahit na isang boto, sa kahit na sinong senador. Hindi naman siguro tayo nagkulang, Chairman, ng pagpapaalala dahil ko araw-araw na binabanggit ko Dapat sa 12, pues maganda pa mag-undervote ka Kaya lang, malas naman nung hindi mo isasama, Kung 12 talagang gusto mo, O unfair naman ho yun. Angel, kapag po nag-undervote tayo, nakalagay po sa resibo yung mga nakikinig na natatandaan po nag-undervote. 8 ang binoto natin, nakalagay po yung pangalan ng mga lahat ng binoto natin at ang kahuli-huli ang nakalagay doon, undervoting. So ibig sabihin, yung mismong resibo ay nagre-reflect na hindi niya kinumpleto yung 12 at ito lang yung kanyang mga binotong 8 at nag-undervote. Samantalang kapag po ang kanya naman binoto ay sobra sa 12, wala na pong makikitang pangalan ng kahit na sinong senador o kung ano man yung pangalan ng kandidato at pagkatapos ay may nakalagay na po na overvote. Okay. Meron pang isang issue. Meron daw software change from version 3.4.0 na certified, biglang naging 3.5.0 na uncertified. Chairman. Hindi po totoo yun. Ganito po naman ang istorya dyan, Sir Angel. Kapag po trusted build na tinatawag, yan po yung parte ng international certification. Yung pong pinakita nila, yung version 3.4, yan po yung nakita nilang hash code. Okay, kasi po ito ay, ang nagsabi nito, yung isang komandidatong vice mayor na nandiyan sa may bandang norte. Okay po. Hindi po nakita yung mismong hash code na yun. Hindi niyo po napansin, hindi po nagsasalita ang mismong PPCRB or NAMFREL sa bagay na yan. Sapagkat alam po nila na andun po sila. Ngayon po, nung trusted build na po yan, Sir Angel, magkakaroon ngayon ng tinatawag, yun po yung 3.4 version. Yun yung nakita nilang hash code. So nakapicturean daw po nila. Tama po yung napicturean. Nung po nagkaroon na po ng source code review, dahil nga po tapos na yung mismong trusted build, pagkatapos po ng trusted build, yung version 3.4 na yon, yun po ay naging 3.5 na. At yun po ang yung 3.5 kasi nga po yung 3.4 kumbaga sa yun yung version mo nung itina-trusted build. Nung matapos na yung trusted build na tinatawag, magiging 3.5 na po ang version niyan. Yan pong 3.5 na yan, Sir Angel, yan po yung source code review ng lahat ng mga IT experts ng NAMFREL, PPCRB, ng iba pang entities. Ibig sabihin, na-convert yung version na yon kasi nga na-approve na doon sa mismong from trusted build papunta dito sa tinatawag na source code review. Ang pinaka-importante, ito pong source code review, ito po yung mismong hash code yung naandoon doon sa ating mga makina. Ang kanila po sinasabi kasi dapat ang hash code doon sa na-trusted build. Hindi po. Yung hash code na tinatawag, yung para makita mo kung parehas, yung numero ng mismong software na ginamit, ay titingnan nyo po kung yan ba yung source code review. Yun po yung source code review, yung version 3.5. After po na ma-approve yung 3.4, magiging 3.5 na po yan. Yan po ang ibig sabihin ng bakit from version 3.4 naging 3.5. Ang importante pa rin yung bang hash code na nasa 3.5 ay yun yung nasa makina. Yun po, eksakto. Sir Angel, pinapakita po natin lagi yan. At alam na alam po yan, nung mga nag-participate sa mismong source code review, ang sinasabi po kasi natin, yung po mga nagsasabi at nagre-reklamo, wala po kasi sila doon sa source code review. Yung kita niyo po yung mga umattend sa source code review at yun naman po yung open. Atin talagang ipinag-iimbita na sila'y pumunta.
hindi po sila pumunta. Kaya po, ang ipinipilit nila, yung ipinakita. Kasi po, ginawa rin namin public yung trusted build eh. Yung po, nakpicture nila, pero hindi po nila nakita yung mismo nasa source code review. Okay. Pero yung 3.5, certified. Ayun po yung certified. At yung po, Sir Angel, ang nasa Bangko Sentral ng Pilipinas. Again, inuulit ko, yung po yung nasa Bangko Sentral. Remember po, ang isang source code ay magagamit mo lamang at ito ay may isa para sa ating pag-unawi, parang may visa lamang kung ito ang ginamit sa certification ng International Certifying Body at yun yung na-deposito sa mismong Bangko Sentral ng Pilipinas. Okay. Bakit hindi po natin kaya maitanong doon sa mga tumutulig sa bakit, ano po ba ang na-deposito sa Bangko Sentral? Yung 3.4 na kanilang ipinipilit o yung 3.5 na na-source code review at nandun mismo sa mismong makina? Ayun. Chairman, meron pa din, hindi ko alam kung nasa control pa ho ninyo, pero may mga pre-shaded daw pong mga balota. Kung may pre-shaded, nasa precinct level yun. Palagay ko may hirapan ng COMELEC na pigilan yun. Alam niyo po kasi, Sir Angel, madami nangyayari. Hindi naman po ngayon 2020, kahit noon pong mga nakaraang halalan. Ang dapat po tingnan niyo yung tinatawag na chain of custody ng mismong balota. Pagmula sa amin pong, sa atin pong National Printing Office, papunta sa warehouse ng COMELEC, naka-impake po yun, napakaganda yung seal, yung pagkaka-impake. In fact, hindi po siya mababasa yung mismong balota natin pag nando sa loob ng box na yon. Yan po kasi ay nasa opisina ng mga treasurer. Diyan po dinideliver yan. Bakit chairman sa treasurer? Yan po yung nakalagay sa batas. Dapat po ang mga balota sa opisina ng treasurer, city or municipal treasurers, na doon po siya ini-imbak habang ito'y hinihintay na kuhanin ng mga guro. Aminin na po natin ng mga nakakaraang mga ilang panahon. Minsan po, pagdating doon sa mismong custody na yon, doon nagkakaroon ng sulat yung mga balota, nasulatan na, meron naman yung iba na shade na, lalo pa doon sa mga lugar na ang tawag controlled territories, yung bang tatakutin na lang yung mga kababayan natin, hindi na po pabobotohin yung mga kababayan natin. Pero Sir Angel, may narinig po ba tayo nung araw ng eleksyon na nagreklamo na mismo sa minutes nakalagay na ang nakuha nilang balota ay mismo may shade na? Yan po yung mga sinasabi, shaded na yung balota ko. Kadali pong sabihin yun eh. Bakit wala po na mismong kandidato ang nagsabi na mismo yung balotang nakuha ng kanilang supporters, ng kanilang campaign managers, ng kanilang watchers or etc. ay pre-shaded na. Di sigurado nagkagulo na doon sa bayan na yon. Sir Angel, wala po kahit isang presinto sa buong Pilipinas, sa 94,000 precincts, ang nagkaroon ng failure of election. Correct. Papayag po ba naman yung kandidato, Sir Angel, na magtuloy sa eleksyon doon sa barangay na yan, sa mismong presinto na yan, kung yung mismong mga balota doon ay pre-shaded na? Oo nga, walang walang tawag dito. Wala namang failure of election kahit nga sa BARM 'di ba? Wala po. Ito po yung isa sa kauna-unahang pagkakataon maliban ng barangay and SK elections natin nitong 2023 na wala pong kahit isa na failure of election, at yan po yung isang bagay na dapat ipagpasalamat natin. Walang naging pananakot, walang naging violence, walang presinto hindi na-deliver ang mga gamit, at walang presintong nagkaroon ng pre-shading. Otherwise, hindi po sana nagtuloy ang pagboto ng mga kababayan natin sa mga lugar na yan. Sabi ng mga EU observers, laganap daw ho yung vote buying. Wala na rin ho siguro sa control niyo, Chairman, kung talagang magbo-vote buying ho yung mga politiko. Ay, Sir Angel, yan po talagang hindi natin maitatanggi. Yung issue ng pamimili ng boto. At talagang yan po yung ating nilalabanan. Madami tayong dapat na adjustment na gawin. Sabi ko nga, dapat, Sir Angel, ang isa sa panukalang batas, taasan na ang pagkakakulong kapag ka-issue ng vote buying. Napakababa po 1 to 6 years imprisonment. Yan po kasi ay 1985 pa na batas. Yung 1 to 6 years imprisonment. Dapat po dyan mas mataas, kahit doble hanggang 12 years kapag ka-issue ay vote buying, at pagkatapos maliban sa perpetual disqualification to hold public office. At bilang panghuli, dapat talaga yung PNP sa kanila mismo, sa sarili nila, sabihin nila na pwede ang warrantless arrest. Hindi ba pwedeng, dapat may warrant of arrest bago ka makapag-aresto ng namimili ng boto. Sinabi na po namin, pwede ang warrantless arrest para lang kahit paano ma-empower sila, mabigyan sila ng kapangyarihan. Pero wala namang nanghuli na ganun. Yun po yung sinasabi nga po natin, Sir Angel. Yan po yung ang tanong, katulad dyan, sa may likod ng City Hall nung nakaraang Quezon City.
ay ang haba ng pila. Sinasabi na namin, nire-report na namin, bakit walang nahuli? Kasi daw kailangan ng warrant of arrest. So Angel, isipin nyo, ang COMELEC na po yun eh. Kami na po ang nagsasabi, kami na nga po nag-issue ng resolusyon na pwede ang warrantless arrest. Ay pero ang problema, hindi po kasi lahat sa buong organisasyon ng law enforcement ay sumunod. So doon po sa ating ipinag-utos, and therefore, we will definitely deal with them later, pagkat tinapos lang po natin itong ating proklamasyon, and therefore, isa po yan sa mga titingnan natin na bagay. Bakit merong miyembro ng PNP halimbawa ang hindi tumalima sa sinabi nating pwede ang warrantless arrest at bakit hindi inaresto yung mga tao namimili ng boto. Lalong-lalo na yung kitang-kita naman sa mga video, di ba? matindi yung vote buying din sa isang lugar, di ba? Prior to election. Nakita pa nga po sa habang sa ibabaw mismo may mga video na nakikitang-kita yun sa isang doon namimili, pinapapasok ng tao. At pagkatapos paglalabas na lang nakangiti at may mga hawak-hawak. Ano po ba ang gusto natin sabihin doon? Di ba? Hindi naman po nanonood na sino yung mga tao para pagkahaba ng pila at paglalabas ng mga dala-dala. Pero pagka ganun, Chairman, will that be a ground for disqualification? Or cancellation ng Pwede ba bawiin yung proclamation ng nanalo? Kung sakali man? Opo, disqualification po yan kung may nakafile na kaso sa amin at pagkatapos napatunayan namin na yan ay totoo. Ang pamimili po ng boto ay disqualification case and at the same time, kasong kriminal po yan. Kunyari na lang po na makaligtas siya sa disqualification, maaaring hindi siya makaligtas sa kasong kriminal. Na yun nga po, may kulong ng 1 hanggang 6 na taon. Okay. Chairman, pahabol ko lang. Ang sabi ho ninyo, isa sa mga reforma na gusto nyong maipatupad sa party list system, bawal na yung mga pangalan na may kaugnayan sa gobyerno, di ba? Natatandaan ko, di ba yung MAD, isa yun sa mga naging dahilan kung ba't na-disqualify noon si Richard Gomez, ano? Pero recently nakita natin may TUPAD, may 4K, may mabuti nga, may AKAP, di ba? Ang mga party list na associated sa mga programa ng gobyerno, ang sabi nyo, ipagbabawal na yan. Opo, Sir Angel, alam nyo, pagpasok kasi natin dyan sa komisyon ng bagong liderato ng COMELEC ay may mga na-accredit na kasi ng mga sikat na pangalan ng mga telenovela o kaya naman na-accredit po dahil pangalan ng ayuda ng pamahalaan. Ito pong darating na pagka magpapa-accredit sa susunod, Sir Angel, lalo na magsisimula yan next year. Hindi na po natin papayagan yung mga ganyang klaseng pangalan. Ito po yung isang bantana doon sa mga magpapa-accredit sa atin. Kung gusto niyo pong ma-accredit, iwasan niyo pong gamitin ng mga ganyang klaseng pangalan. Maganda pong gamitin yung mga advokasya. Total, napatunayan po, kapag ka-advokasya, nananalo naman. Okay. O kaya doon sa pangalan ng inyong rehiyon o pangalan ng inyong lugar sa area nyo. Kapag iyan ay regional party halimbawa, nananalo naman, hindi naman kinakailangan pangalan ng isang sikat na telenovela o kaya ng isang ayuda. Baka kasi akalain ng mga kababayan natin, yung mga pangalang ayuda na yan, hindi ka mabibigyan kapag ikaw ay hindi bumoto dyan sa mga pangalan ng party list na yan. Teka muna, paano yung nahalal ngayon? Kasi mag-a-apply sila ng panibagong accreditation. Hindi naman po Sir Angel, kaya lang aaminin ko, hindi na po namin magagalaw. Yung mga existing ng ganyang klaseng pangalan, kasi nakapag-participate na sila and therefore pumasok na po kasi yung karapatan nila doon sa mismong pangalan na yan. And ang atin lang po kahit paano maitama na lang yung mga maling nangyari na ganyan, na may mga na-accredit po ng mga pangalan na hindi dapat nagagamit. So it will apply to succeeding program, succeeding application. Itong mga darating pa. Yes po, Sir Angel. Okay. Tama po kayo. Sige, Chairman, nakapagpahinga na ba kayo? Hindi po, tulog manok. Tulog manok. Ay, vitamin C, dagdagan ho ninyo, Chairman, at saka ingat pa rin ho. Thank you for joining us. Magandang umaga po. Maraming salamat, Sir Angel. Mabuhay po. Maraming salamat po. Si Chairman George Garcia ng Commission on Election. Magandang umaga, Pilipinas! 43 makalipas ang alas 5 na umaga. Ang umaga, Pilipinas! 47 na makalipas ang alas 5 na umaga. Magandang umaga po sa mga suki natin dyan sa Cebu, sa Sugbo. May buntag sa mga tigpaminaw nato diyan sa Kidapawan City, sa mga tigpaminaw nato sa North Cotabato, diyan sa Davao. Damo nga salamat din sa mga kuturan tana sa Negros. At magandang umaga po sa mga seafarers natin
Hindi ko na ho kayo may isa-isa. Pero ingat ho sa paglalayag, ha? At kung pabalik ho kayo ng Pilipinas, huwag kalimutan, magpasalubong po ng tangerine chocolate. Huwag na imported. Ang tangerine chocolate po ay produkto ng mga magnaniyog, ng mga magsasaka mula po sa lalawigan ng Quezon. Sa tulong nga po ni Dr. Helen Tan, yung po mga planting material ng kakao galing Davao, hinakot po yan para maitanim sa ilalim po ng mga nyugan. Kaya ngayon nagpo-produce na ho sila hindi lamang ho ng kopra, kundi di kalidad na kakao beans, pinoprocess para maging tangerine chocolate. Available yan sa 0919-095-5935. Ang sabi nga po ni Dr. Helen Tan, ipinagmamalaki nila ang tangerine chocolate dahil ito po ay talagang gawang atin. Katunayan, ang raw material ng 10 variants ng tangerine chocolate galing po sa ani ng mga magsasaka. I-check po ninyo sa tangerinechocolate.ph. At ang sabi po ni Dr. Helen Tan, kapag tayo po ay tinatangkilik ang tangerine chocolate, pinalalakas natin ang loob ng ating mga magsasaka, pinalalakas natin ang ating lokal na ekonomiya. Tangerine chocolate 100% gawang lokal but taste and looks global dahil tinulungan din po ito ng DOST at ng DTI. Tangerine chocolate, 100% gawang ating tangkilikin. Maganda umaga, Pilipinas! Kasunod ng katatapos ng balikatan exercises, nakatakdang muling magsanib puwersa ang Pilipinas at Amerika sa kaagapay ng mga mandirigma mula sa dagat o kamandag drills. Kasado na ang naturang pagsasanay mula May 26 hanggang June 6. Lain itong palakasin ang kahandaan ng multinational military, paigtingin ang interoperability at regional defense capabilities ng Pilipinas at ng US Marine Corps. Kabilang sa gagawing aktibidad para sa nasabing marine training ay ang chemical, biological, radiological, nuclear, and explosive exercises. Yan pala yun, ha? CBRNE exercises. Kinumpirma naman ng mga otoridad sa kalusugan ang patuloy na pagsipa ng kaso ng XEZ variants na nagresulta ng cluster outbreaks ng COVID-19 sa Thailand. Batay sa report ng government sa COVID-19 Information Center, umabot na ngayon sa mahigit 71,000 ang infeksyon na nagresulta ng 19 na pagkamatay mula Enero 1 hanggang Mayo 14 ng taong kasalukuyan. Sa pagtaas ng kaso, may 2 cluster outbreak na natukoy sa Thailand kasunod po ng Songkran holiday period. Sa data mula sa Department of Medical Sciences, makikita na lumaki ang presensya ng Omicron sex variant sa Thailand Enero at Pebrero. Dahil dito, hinimok ng mga otoridad ang publiko na manatiling maingat, i-monitor ang sintomas, palaging maghugas ng kamay, magsuot ng face mask, lalong-lalo na sa matataong lugar. Ang sec variant ay isang bagong lumabas na recombinant strain ng Omicron na unang natukoy sa Germany noong pang June 2024. Ito ay hybrid ng dalawang sub-variant, yung KS1.1 at saka yung KP3.3.3. Ayan, ha? Ang sex ang nagdadala naman ng multiple at maraming mutation na nagbigay daan ng mas mabilis na transmission at ito'y na-detect na rin sa 15 bansa sa buong Europa, North America at dito nga ngayon sa Asia. Kaya sabi nga ni Dr. Nina Guliani kanina, palakasin natin ang ating immunity. Maganda umaga, Pilipinas! Naku! Ang presyo ng liempo sumipa na ng 460 per kilo. Pero yan sa Baclaran Market sa Parañaque. Sana sa ibang lugar, hindi ano ha. Detalye na balita mula kay Giselle Ricaport, RH15. Giselle, good morning. Good morning, Kuyang Angel. Walang puknat sa pagsipa ang presyo ng karne ng baboy sa Baclaran Market, Parañaque City na ang liempo 460 kada kilo mula 450 kada kilo kahapon. Ang piggy at casting naman 420 kada kilo mula 400 kada kilo. Ang buto-buto 360 kada kilo ngayon mula 350 pesos. Sa manok naman ng whole chicken, bahagya rin na nagmahal yan, 230 na kada kilo mula sa 220 kada kilo kahapon. Ang pakpak, hita, petso at ay balunan, pare-parehas naman na 240 kada kilo mula 210 pesos. Sa isda naman ng tilapia nagkapako sa 160 kada kilo, ang bangus 200 kada kilo, galunggong 240 kada kilo, na bahagyang mas mura ng 60 kada kilo mula sa dating 300. Ang matambaka naman 240 kada
kada kilo mula 280 kada kilo. Ang tulingan 200 ngayon mula 250 kada kilo. Salay-salay 360 mula sa dating 300. Ang iwas naman nakapako sa 200 kada kilo. Ang sariwang dilis 250 kada kilo mula sa dating 200. Habang yung dried naman yan o yung tuyo ay 70 ang kada kilo ngayon. Ang hasa-hasa 360 kada kilo mula 380 kada kilo. Ang pampano 440 kada kilo mula 450 pesos. Ang yellow pin naman 280 kada kilo ngayon mula 300 kada kilo. Dalagang bukid ng mura o nagmura ng 20 pesos kada kilo, 280 pesos na lang ngayon. Sa gulay naman bahagya pang nagmahal ang bawang sa 180 kada kilo mula sa 170 kada kilo, ang kamatis sa 120 kada kilo mula sa dating 100. Ang luya naman 250 kada kilo mula 200 kada kilo. Kinchay 480 na ang kada kilo ngayon mula sa dating 200. Ang broccoli naman 300 kada kilo mula 200 kada kilo. Sibuyas 50 pesos ang iminahal kada kilo, 150 pesos na ngayon. Ang carrots 100 kada kilo mula 80 hanggang 90 pesos lamang ang kada kilo. Ang kalamansi 120 kada kilo mula sa 150 kada kilo. Pechay Bagyo 120 kada kilo, kalabasa 60 kada kilo. Ang patatas nakapako rin yan sa 100 kada kilo. Ganyan din ang presyuhan ng pansigang na sili, ang talong 100 ang kada kilo mula sa 160 pesos. Habang yung talbos, kangkong at malunggay nakapako sa 10 piso kada tali. Ang pechay, mustasa, dahon naman ang ampalaya 15 pesos ang kada tali dito sa pamilihan. Ito si Giselle Ricacoy para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Giselle. Maganda umaga, Pilipinas. Pero dito walang increase. St. Monique Balay, the most prestigious project naman ang Binangon ng Rizal. Ganun pa rin less than 20,000 pesos a month pa rin ang monthly amortization, 30 years to pay. At pwede nyo ma-avail yan through Pag-ibig Financing. Ang St. Monique Balay po, ang most prestigious project sa Binangon ng Rizal, ay nag-aalok ng townhouse model nila, yung Bianca. Two-story townhouse yan with balcony na mayroong 2 hanggang 3 bedrooms. Ang tawag nga nila dyan luxurious living but affordable housing. Yung bang pagkagising po ninyo, gusto mo maganda yung malamig na simoy ng hangin at magandang tanawin? Aba, yan po ang St. Monique Balay. Dahil nga po yung lokasyon nila, nandyan po sa may Binangon ng Rizal na talagang angkop na angkop sa hinahanap ninyong relaxed environment. Tawag na po sa 0917-719-7908 para po sa karagdagang detalye. St. Monique Balay, the most prestigious project sa Binangon ng Rizal. At kung ngayon pa daw ho kayo bibili, aba, may chance pa ho kayong manalo ng bagong Honda Click. Maganda umaga, Pilipinas. 5 minuto na lamang, ACS na umaga. Taon, bagong lakas promo. Ito na akala nyo walang malakas ngayon. Meron dahil nag-ikot dyan sa barangay Pabahay, Barangay Yugo Perez, 13 Martires, Cavite, si Sherwin Alvaro. Sherwin, good morning. Yes, Angel, magandang umaga. Siyempre, ito, tignan mo, radyo. Wow. Naka-radyo, Jurassic, Oh, ayan, tingnan mo. Romere Peque. Eko. Oh. DZRH ang pinakikinggan. Ito ang ating winner. Magandang umaga po, tatay. Pangalan niyo? Hobencio Salduo, Senior. Tatay Hobencio. Ayan, para hindi kayo... Nagpipidback. Ayan, tay. Labas kayo ng konti. Batang-bata pa si tatay, Sino pa rin yung announcer pag umaga? Angel Palmones. Si Kuya Angel Palmones. Dahil dyan meron kang 1,000 pesos. Thank you. At syempre meron ka rin DZRH Grocery. Yan para sa iyo, tatay, sa iyong pamilya. At syempre meron ka rin souvenir na DZRH t-shirt. Ano masasabi kay Kuya Angel? Thank you, sir. Thank you. Sherwin. Thank you, sir. Sherwin, yung nasa likod na ang tawag doon, parang nagpo-photo. Photo bomber. Bigyan mo na nga rin ng t-shirt. Litaw ang boobs Ayun yun. Pag umaga, naka-tune in kayo sa DZRH pag umaga. Lagi. Ayan. Thank you, tay. Sherwin. Makikinig ka lang sa DZRH. Mag-tune in ka lang. Lalakasan mo lang yung radyo mo. Ilalagay mo sa harapan. Tignan. Lupit, Oo. At meron kang 1,000 pesos kagad. Thank you. Ilan taon si tatay, Sherwin? 90. 90? Uy, natanggap nyo na yung inyong ayuda. Nakatanggap na kayo ng ayuda? 19 Sa Monticas,
Walang maintenance. Oo, talaga. Ano ginagawa niyo, tatay? Ganun din siya ordinary. Yung yung gulay ganyan. Gulay. Mga puki-puki. Prutas, ganyan. Walang bisyo. Yung mga gulay lang talaga. Sherwin. May dala ka ba bang extra t-shirt? Meron pa. Bigyan mo nga yung yung photo bomber doon sa likod, oh. Litaw ang tiyan, eh. Oh, kita puso, do. Kita puso. Sige. Thank you, Sherwin. Ang edition si Kuya Joey. Ayan, Joey, thank you, ha. Okay. Okay. Sa mga nais mo natin ng 1,000 pesos na kitubutok sa Teaser H, baka kayo nasusunod natin kina sa Teaser H Malacash promo hours number 6. Sherwin Battle para Teaser H. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Tutok lang! Tutok na sa Deezer H Radio, Deezer H Facebook, Deezer H YouTube, at Deezer H TV. Baka ikaw na ang susunod na winner sa Deezer H Bagong Taon, Bagong Lakas, Mas Malakas Promo! Maganda umaga, Pilipinas! 2x2, susunod na sa ilang saglit. Magtanim ng kawayan para sa kalikasan at kabuhayan. Ang ating quote of the day ngayong araw nito ay mula po kay Albert Einstein. Ang sabi niya, blind belief in authority is the greatest enemy of truth. 6:01 ang oras sa buong kapuluan.